Hoy, tandang yaya. Akala mo kung sino ka? Sumama ka nga lang dito para magpasikat ano? Buliyaw ng mga kasambahay habang tinutulak si Aling Rosa sa sulok ng kusina. Tumatawa sila, na para bang pinaglalaruan ng isang hayop. Anong tingin mo sa sarili mo? Nanay-nanayan ng prinsipe? Huwag kang mangarap. Pinulot ka lang sa konsulado. Nanginginig ang matandang Pinay, pero hindi siya lumaban. Sa kabilang dulo ng palasyo, tumigil ang paglakad ng isang lalaking may tungkod. Malamig ang tingin, nanlalamig ang dugo. Si Prince Idris, diretsong nakatingin sa CCTV screen. Play it again. Malamig yung utos. At alertohin ng security. Tahimik ang gabi sa loob ng palasyo ng Almorad. Ang mga ilaw mula sa chandeliers ay kumikislap sa marmol na sahig. At bawat hakbang ni Prince Idris ay may bigat na katahimikan. Sa gitna ng karangyaan, tila ba siya lang ang walang lugar. Isang prinsipe na puno ng tungkulin, ngunit walang kaligayahan. 3 taon na mula nang mawala ang kanyang mga magulang sa isang plane crash. Ang hari at reyna na minahal ng buong kaharian, pumanaw sa isang iglap. Mula noon, ang mga ngiti ni Idris ay naging bihira at ang mga araw ay nauwi sa pulong, protocol at kawalan ng kulay. Sa kanyang prebadong silid, madalas siyang hawakan ng lumang larawan na naiwan ng kanyang ina. Nandoon siya bilang bata, nakangiti, iyakap ng isang babaeng Pilipina na may mabait na ngiti. Sa likod ng larawan, may sulat kamay ng reyna. Rosa, she stayed until you fell asleep. Paulit-ulit niyang binabasa, gabi-gabi. Sino si Rosa? At bakit ganon kahit ang ekspresyon ng kanyang ina sa pangalang yon? Hindi niya alam pero tuwing binabanggit niya ang pangalang Rosa sa isip, may kakaibang kapayapaan sa dibdib. Isang umaga, habang nagkakape sa hardin, dumating ang tagapamahala ng palasyo. Your Highness, about your new personal caretaker, may mga rekomendadong kandidato po mula sa France, Lebanon at UK. Hindi man tumingin, mahina ngunit matigas ang tono ni Idris. No, I want a Filipino. Tahimik ang buong mesa. Filipino, Your Highness? Tanong ng tagapamahala, nag-aalangan. Bakit po? I don't know. Sagot ni Idris habang pinagmamasa ng tasa. But I remember warmth and it was from a Filipino woman. So find one. Walang nagtanong pa. Sanay ang lahat na sundin ng prinsipe kahit pakakaiba ang kanyang mga utos. Ngunit sa loob ng palasyo, nagsimula ang mga bulungan. Bakit daw Pilipina? Hindi ba masyadong common? Baka may kilala siyang naging yaya noon or baka gusto lang niya ng kakaiba. Pero para kay Idris, hindi ito tungkol sa kakaiba. Ito ay tungkol sa isang puwang sa puso niya na pilit niyang pinupunan ng alaala. Isang yakap na matagal nang nawala. Ilang linggo lumipas bago dumating ang email mula sa Philippine Consulate. Nasa loob siya ng opisina nang ibigay ng secretary ang tablet. Your Highness, may profile na po mula sa embassy. Pilipina, 58 years old, experienced domestic worker, widowed, may mild heart condition. Name, Rosa L. Mendoza. Tumigil si Idris sa pagbubukas ng mga dokumento. Rosa, napasinghap siya ng bahagya. Parang sinuntok ng alaala ang dibdib niya. Ang parehong pangalan ng sa likod ng lumang larawan. Coincidence ba yon? O tadhana? Binasa niya ang iba pa. Worked for 30 years in various households abroad. Described by employers as soft-spoken and motherly. Recently returned to the Philippines. Tahimik si Idris, pero may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Set an interview. I want to meet her. Online tomorrow morning. Yes, Your Highness. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakita ng mga tagapaglingkod na ngumiti ang prinsipe. Samantala, sa kabilang panig naman ng mundo, sa isang maliit na bahay sa Cavite, abala si Aling Rosa sa paglalaba. Maingay ang kapitbahay,
may nagkakaraoke, at ang apo niyang si Junjun ay naglalaro ng tumbang preso sa labas. "Nay!" Sigaw ng anak niyang si Mila habang hawak ang cellphone. "May tumawag po galing embahada para daw sa interview ninyo." Napahinto si Rosa, hawak ang basang damit. "Interview? Para saan?" "Para sa palasyo, Nay. Royal family daw sa Middle East. Nakalista ang pangalan ninyo." "Ha?" Natawa siya. "Ay anak, baka mali. Sino naman ako para sa palasyo?" Pero totoo. Kinabukasan, sa harap ng maliit na lang laptop, kinabahan si Rosa habang nag-aantay ng video call. May nakaabang na translator at maya-maya ay lumitaw sa screen ng isang lalaking may mapupungay na mga mata. Mahigpit ang postura. Si Prince Idris. "Good morning," bati ng prinsipe. "You are Mrs. Rosa Mendoza?" "Yes, Your Highness," sagot niya na halos pabulong. "Sorry, our internet connection is a bit slow sometimes." Ngumiti naman si Idris at sa unang pagkakataon, may nakita siyang pamilyar sa mukha ng babae. Yung mga mata nito, may kabaitan at pagod na parang kay ina. "What made you apply?" tanong ni Idris. Gusto ko lang pong magtrabaho po ulit para may maipon po sa mga apo ko," sagot ni Rosa. "Hindi po ako bata pero marunong po ako mag-alaga. Marunong din ako magdasal." Tahimik lamang si Idris. Hindi niya alam kung bakit, pero sa bawat salita ni Rosa, parang may bumabalik na alaala. Isang tinig na bumubulong ng, "Sleep well, anak." "Thank you, Mrs. Rosa." Wika ng prinsipe sa huli. "We'll be in touch soon." Pagkaputol ng tawag, napahawak siya sa dibdib. May kakaibang kabog na hindi niya maipaliwanag. At sa Cavite, huminga ng malalim si Aling Rosa. "Diyos ko, kahit hindi ako matanggap, salamat na rin. At least, natapos ako ng maayos." Pero ilang araw lang ang lumipas, tumunog muli ang kanyang cellphone. "Mrs. Mendoza," sabi ng boses sa kabilang linya. "You've been selected by the Prince Idris himself. Prepare your passport. You are to serve in the Royal Palace." Natahimik si Rosa. Pinisil niya ang rosaryo sa kanyang palad. At sa labas, umihip ang hangin na parang may dalang panibagong kapalaran. Hindi niya alam, ang hiling ng prinsipe ay magbabalik ng isang matagal nang nawalang ugnayan. At ang pangalan niyang Rosa ang magiging susi sa lihim ng dugot pagmamahal. Mainit ang hangin sa disyerto nang dumating si Aling Rosa sa palasyo ng Almorad. Sa ilalim ng kanyang abaya, dama niya ang tindi ng init. Ngunit mas mabigat pa rin sa dibdib niya ang kaba. Habang binabaybay ng royal car ang daan patungo sa main gate, napapikit siya. "Diyos ko, sana magustuhan ako ng amo." Dasal niya sa isip. Pagbukas ng pinto ng palasyo, sinalubong siya ng malamig na hangin mula sa air-conditioned lobby at ang mga tinging parang matalim na kutsilyo. "Bagong yaya?" tanong ng isang Filipino maid, nakataas ang kilay. "Akala ko retired ka na, Nay." Ngumiti lang si Rosa, pilit na mahinahon. "Hanggat kaya ko pa anak, magtatrabaho pa rin ako." Hindi na siya sinagot. Nagtinginan lang ang mga staff na para bang nagtataka kung bakit siya ang napili. Sa gitna ng katahimikan, dumating ang matangkad na lalaki na naka-white robe at may dalang cane, si Prince Idris. Tahimik ang lahat habang papalapit siya. Tila bumagal ang oras. Si Rosa halos hindi makatingin. Pero nang marinig niya ang tinig ng prinsipe, malamig pero magalang, may kakaibang init na dumalay sa kanya. "You must be Madam Rosa?" Opo, Your Highness." Mahinahon niyang sagot. Pasensya na po kung hindi ako sanay sa ganitong lugar." Ngumiti naman si Idris. Bahagyang pinanggalang kanyang sunglass. "Then you learn. Welcome to my home." At doon, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Rosa na hindi siya basta empleyado. Parang may matagal ng koneksyon. Hindi niya lang maipaliwanag. Pero may kirot sa dibdib na halo ng lungkot at aliw. Ilang araw ang lumipas, nagsimula na siya sa kanyang tungkulin. Tahimik si Rosa. Laging maaga, laging nakayuko.
Nag-aalaga siya ng mga halaman, nagluluto ng Filipino dishes, at nag-aayos sa mga silid ni Idris. Walang reklamo, walang arte. Sabi ng head butler, halos hindi makapaniwala. Bihira yung ganyang disiplina. Isang tanghali, nadatnan ni Idris si Rosa sa kusina. Nagluluto ito ng tortang talong. "What is that smell?" Tanong ng prinsipe na halos sa kasimangot. Sorry po, Your Highness. Yan po ay torta. Eggplant omelette." Eggplant? Tinaas si Idris ang kilay pero umupo rin. Pagkatapos siyang matikman, sandali siyang natahimik. "This tastes like home." Mahinang sabi niya na parang nagulat pa sa sarili. Umiti naman si Rosa. "Masarap po pa talaga pag may pagmamahal. Ganyan po sa amin sa Pilipinas. Kahit simpleng pagkain, basta may puso, nagiging espesyal." Simula noon, araw-araw na siyang tinatawag ni Idris. Minsan pa para mag-tea. Minsan naman para magkwentuhan. "Teach me Tagalog," sabi ng prinsipe. Isang gabi, napataw pa si Rosa. Sige po, pero simple lang muna." "What is thank you?" "Salamat." "Salamat." Dahan-dahang inulit ni Idris. Hirap pa sa pagbikas. Ngumiti naman si Rosa. "Ayos na po yun, Your Highness." Tumingin naman si Idris sa kanya at parang batang proud. "Salamat, Rosa." Sa simpleng palitan na iyon, may kakaibang glow na bumabalot sa palasyo. Ang dating malamig na prinsipe, ngayon ay marunong nang ngumiti. Ang dating tahimik na hapag, may tawa na. Ang mga gwardya napapatingin at napapangiti. Parang may liwanag na bumalik sa bawat sulok ng tahanan. Isang gabi, habang pinagmamasan ni Rosa ang prinsipe na nag-aaral ng Arabic documents, napansin niyang napahawak ito sa sentido. Sir, masakit po ulo ninyo?" Tanong niya na marahang lumapit. "I'm fine," sagot naman ni Idris, pero halatang pagod. Sandali lang po," sabi ni Rosa at kinuha ang baso ng tubig at inilapag sa tabi niya. "Huwag kayong puro trabaho. Sabi nga sa amin, kahit hari, kailangan din na magpahinga." Napangiti si Idris. "Even kings?" "Lalo na po," sagot niya. At sa unang beses, marahang natawa ang prinsipe. "You sound like my..." Tumigil siya. Hindi na itinuloy ang sasabihin. Tumingin lamang si Rosa. May bahagyang lungkot sa mga mata. "Parang nanay?" Bulong niya. Tahimik si Idris. "Yes," mahinang sagot. Just like that. Sa labas ng pintuan, may dalawang maid na nagmamasid, nagbubulungan. "Tingnan mo yon, nagkaka-heart to heart na sila ni Prince Idris." "Diyos ko, akala mo naman kung sino. 2 linggo pa nga lang dito yan eh. Baka ginagamit yang ng lola yung pagiging mabait para sumikat." Napagtawanan sila at maya-maya pa'y may sumigaw ng pabulong. "Sip-sip na lola!" Hindi yan narinig ni Rosa, pero ramdam niya. Minsan, habang naglalaba, maririnig niya ang mga tawanan sa likod. Minsan, biglang nawawalang mga gamit niya sa kusina. Pero tahimik lang siya. Pilit na pinipigilan ang sarili. "Hindi naman ako andito para magpaligsahan," sabi niya sa sarili. "Andito ako para maglingkod." Sa kabilang dulo ng palasyo, hindi pinapansin ni Idris ang bulungan. Para sa kanya, ang araw-araw na presensya ni Rosa ay sapat na para magbigay ng ginhawa. He felt lighter. Mas mababaw ang init ng ulo niya sa mga pulong. Mas madali siyang umiti. "Ang himala ng matandang yan bulong ng guard. Parang may dalang liwanag. Isang gabi habang nag-aayos si Rosa ng mga bulaklak sa hallway, dumaan si Idris. "Rosa?" tawag niya. "Come, join me for dinner tonight." Nagulat siya. Ako po?" "Yes, I want you at my table. No one else." Tahimik si Rosa. Nanginginig pa ang kamay. Opo, Your Highness. Salamat po." Ngumiti ang prinsipe. "That's another word I know now." "Salamat?" "Yes, for you." Sa oras ng hapunan, magkasabay silang kumain. Tahimik pero may halong ngiti. Sa labas sa sulok ng kusina, nakasilip ang mga maid. "Wow, dinidate na ni Prince si Lola?"
Grabe, sip-sip levels talaga. Kung ako yan, matagal ko na rin ginawa yan. Hintayin mo girl, pag dumating si Princess Layla, tapos na yung fairy tale ni Rosa. Tumawa silang lahat, pero sa dulo ng hallway may isang lalaking bantay na hindi naman mapakali. Nakita niya kung paanong tumingin si Prince Idris kay Rosa, hindi bilang yaya, kundi bilang isang taong may halaga. At sa katahimikan ng gabi, naramdaman ng palasyo ang paparating na bagyo ng inggit. Habang nagliligpit si Rosa ng pinggan, narinig niya ang mahinang pag-uusap ng dalawang maid sa tabi ng pinto. Girl, confirmed. Paparating na si Princess Layla bukas. Lagot na yan si Lola. Sandali natigilan si Rosa. Marahang napahawak sa dibdib. Diyos ko, bulong niya. Ano na naman kayang kahaharapin ko? Magaan ang pakiramdam ni Aling Rosa sa unang linggo niya sa palasyo. Maaga siyang gumigising. Nagluluto ng simpleng almusal para kay Prince Idris. At sa tuwing nagkakasalubong sila sa hallway, palaging may magalang ng ngiti ang prinsipe. Good morning, Mrs. Rosa. Bati nito minsan habang bitbit ang tasa ng kape. Good morning din po, Your Highness. Sagot niya na bahagyang nakayuko. Naglakay na po ako ng honey. Sabi ng doktor mas maganda kaysa asukal. Ngumiti si Idris at tila mas gumaan ang araw niya. Thank you. You remind me of someone. Sabi nito bago tumalikod. Hindi man alam ni Rosa kung sinong tinutukoy niya, sapat na yon para mapasaya ang puso. Na matagal nang sanay sa pangungulila. Pero habang tumatagal, unti-unti ring nagbabagong ihip ng hangin sa palasyo. Sa kusina habang nag-aayos siya ng mga pinggan, naririnig niya ang mga pabulong ng ibang kasambahay. Grabe yung bagong yaya, feeling close agad kay Prince? Sabay tawa ng isa. Oo nga. Baka akala niya naninanayan siya dito. Ang kapal, pinulot lang naman yan sa consulate sabi ng isang HR eh. Hindi siya umimik, sanay siya sa ganitong usapan. Ilang dekada na rin siya nagtatrabaho sa iba't ibang bansa at alam niyang minsan, ang inggit ay mas matalim pa sa kutsilyo. Ngunit minsan habang naghahain siya ng pagkain sa dining hall, naramdaman niyang parang sinasadya ng mga katulong na banggain siya. Oops, sorry Lola, sabi ng isa sabay irap. Okay lang Iha, sagot naman ni Rosa. Pinilit ngumiti kahit nadungisan ng kanyang uniforme ng kape. Pagkaalis nila, napaupo siya sandali sa gilid ng kusina. Marahang humihinga. Diyos ko, bulong niya. Bigyan niyo po ako ng pasensya. Hindi lang pisikal na pambubuli ang naranasan niya, pati mga maliliit na bagay. May mga araw na bigla na lang sira ang intercom sa kwarto niya. Pag tumawag siya sa laundry room, puro tawa at kalansing ang naririnig niya. Minsan habang nagluluto, maririnig niya may bumubulong sa earpiece. Lola Rosa, baka gusto mo rin magpalit ng crown. Sabay hagikik. Pero sa halip na magalit, isinulat lang niya sa maliit na notebook. Pag may nang-aape, ipagdasal mo na lang. Hindi mo kailangang bumaba sa level nila. Sa gabi, palihim siyang nagte-text sa anak niya sa Pilipinas. From Rosa. Huwag kayong mag-aalala anak, maayos ako dito. Mabait ang amo ko. Mila, sigurado po kayo Nay, para pong napapagod kayo. Konti lang anak, ganyan talaga sa simula. Basta, andito lang ako. Habang pinapanood niya ang mga mensaheng yon, napangiti siya. Para sa kanya, ito ang sakripisyong kaya niyang gawin. Mapagod, mapahiya, basta may maiuwing kaunting ginhawa para sa pamilya. Isang tanghali, dumating si Prince Idris sa kusina. Mrs. Rosa, that soup you made yesterday, can you prepare it again for dinner? Tumango siya agad. Opo, Your Highness. Gagawa po ako ng mas masarap. Ngumisi si Idris. I trust you. Pagkaalis niya ay biglang nagbulungan na naman ang mga kasambahay. Nakita mo yun? I trust you pa talaga. Grabe, baka next week siya na talaga ang queen. Tawanan at sigawan. Si Rosa ay tahimik lang. Kinuha niya ng mga sangkap at marahang nagpatuloy sa pagluluto. Ngunit hindi nawala sa isip niya ang mga bulungan. Sa tuwing naglalakad siya sa hallway, pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid. Mga labi na handang bumigkas ng pangungutya.
Kinagabihan, habang naghain siya ng pagkain, muling lumapit si Idris. You know, you can teach me some Filipino words, sabi ng prinsipe na bahagyang nakangiti. Natuwa naman si Rosa. Sige po, simulan po natin sa salamat. Ibig sabihin, thank you. Salamat. Iginaya siya ni Idris. Medyo mali pang pagkabigkas. Natawa na lang si Rosa. Medyo mali po, parang salamat, hindi salamat. Ngumiti si Idris sabay tawaran. Okay, salamat. At sa unang pagkakataon, sumaya ang buong hapagkainan. Kahit ang mga guard ay napatingin, bihira nilang makita ang prinsipe na ganitong kagaan ng loob. Ngunit sa likod ng kitchen door, may 3 babaeng nakasilip. Sabay irap. Feeling special, sabi pa ng isa. Tanda na nga, nagpapakit pa. Bulong ng isa. Makalipas ang ilang araw, habang nag-aayos si Rosa ng mga unan sa receiving area, biglang pumasok ang royal advisor, bit-bit ang earpiece. Prepare the palace, sabi nito. Princess Leila is arriving tonight. Napahinto si Rosa. Princess? Yes, his fiancé. Sagot naman ng tagapamahala. She's flying from Dubai. Pagkabitiw ng salita, parang biglang nag-iba ang paligid. Ang mga kasambahay biglang naging abala, ngunit may mga lihim ng ngiti. Good luck, Lola. Tingnan natin kung makakalusot ka pa kay Princess Leila. Sabi ng isa sa malumanay pero laso ng tono. Kinagabihan dumating ang convoy. 5 itim na sasakyan, mga bodyguard at isang babaeng nakagintong abaya ang bumaba. Patangkad, maputi, may kumpiyansa sa bawat galaw. Si Princess Leila. Habang binabati ng mga tauhan, nakatayo naman si Rosa sa may gilid. Mahigpit na hawak ang tray ng mga inumin. Ngumiti siya ng bahagya. Pero nang dumaan si Leila, saglit siyang tinapunan ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi na kailangan ng ibang salita. Sa titig pa lang ng prinsesa, ramdam na ni Rosa. Ito na ang simula ng panibagong laban. Leila, my love, you're finally here. Umalingaw-ngaw ang boses si Prince Idris sa marbled hall ng palasyo. Ang bawat hakbang ng prinsesa pababa ng hagdan ay may kasamang halimuyak. Namamahaling pabango, matapang, mabango, at mapanindak. Of course, Habibi, sagot naman ni Leila, may pilit na ngiti sa labi. Ngunit agad napunta ang tingin niya sa isang matanda sa sulok. Tahimik na pinupunasan ang isang mamahaling florera. Sino tong matanda? Oh, that's Rosa. Paliwanag ni Idris nang mapansin ang tingin ng prinsesa. She's new. She's been taking care of me these days. Bahagyang kumunot ang noon ni Leila. Taking care? Like a nurse? A nanny? Mahinahong sagot naman ng prinsipe. A Filipina. She reminds me of home. Pinilit ni Leila ang isang ngiti. Home? Aniya, you mean the slums your mother came from? Tumalim ang tingin ni Idris at sa isang iglap, nanlamig ang paligid. Don't. Maikli niyang tugon tsaka tumalikod. She's been nothing but kind to everyone here. Ngunit ang totoo, hindi lahat ay ganoon kabait sa kanya. Kinahapunan, maingay ang kusina sa bulungan. Siya raw ang paborito ni Prince. Bulong na isang kasambahay habang hinahalo ang sabaw. Sus, sip-sip lang yan. Niloloko lang siguro ng matandang prinsipe. Akala mo naman kung sino. Nagtawanan ng iba. Imagine, she gets to sit beside the prince during breakfast. Kami nga hindi makalapit. Tahimik lang si Aling Rosa. Patuloy sa paghihiwa ng gulay. Kahit nanginginig ang kamay. Trabaho lang, Rosa. Huwag kang magpapatinag. Pagsapit ng gabi, bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok si Princess Leila, nakasuot ng sutla. May ngiti pero malalim ang mata. Oh, there you are, sabi niya. You must be, what's your name again? Rosa po, Your Highness. Rosa. Ulit ni Leila,
Parang tinik ang bawat bigkas. You seem very close to my fiancé. Ay hindi po ma'am, ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Si Leila ay tumagilid ang ulo. Malamig ang boses. Your job is to teach him Tagalog? To eat breakfast with him? To make him laugh? Natigilan si Rosa. Hindi ko po sinasadya kung... If you think I don't see what you're doing, you're wrong. Sabat na Leila. Mas lumalim ang tono. You Filipinos are clever that way. Always smiling, pretending to be humble while you climb your way up. Tahimik ang lahat. Ang kumukulong sabaw ay tila huminto sa pagbuga ng singaw. Yumuko si Rosa. Pasensya na po kung nagalit kayo. Wala naman po ako intensyon na makasakit. Ngumiti si Leila ng mapananlang. Good. Then know your place. At umalis siya. Ang tunog ng takong ay parang putok ng barel sa katahimikan. Kinabukasan, maaga pa lang ay naglinis na si Aling Rosa sa pasilyo malapit sa opisina ng prinsipe. Mabigat ang bawat hagod ng mop. Mas mabigat ang loob. Mula sa likod, maririnig ang mahihinang tawa. Uy, dahan-dahan. Baka madulas ka ulit, tandang yaya. Baka gusto mo tulungan ka namin linisin ang buong palasyo. Pinisil ni Rosa ang labi, pinigilan ng luha. Maya-maya, kinuha niya ang lumang cellphone mula sa bulsa. May mensaheng dumating. Nay, kamusta? Okay ka lang dyan? Galing iyan sa anak niya sa Pilipinas. Mabilis siyang nag-type. Oo anak, huwag ka mag-alala. Nandito lang si nanay, kaya ko to. Matapos masend, pinunasan niya ang luha at muli nagpatuloy. Kumikintab ang sahig, parang walang nangyari. Kinagabihan sa hapag ng palasyo, magkatapat sina Idris at Leila. Tahimik. Ang tunog lang ng kutsara sa pinggan ang maririnig. I don't understand you. Biglang sabi ni Leila. Why are you so attached to that woman? Because she's genuine. Sagot ng prinsipe ng diretso. She doesn't play games. Bahagya naman natawa si Leila ng malamig. You think she's innocent? People like her always have an angle. Tumingin si Idris, kalmado pero matalim. Maybe it's the people like you who always assume others do. Napakapit naman si Leila sa baso, mariing pinisil. You're changing, Idris. Since that old maid arrived, you've started to act different. Or maybe I'm starting to feel again. Malamig yung tugon. Something you wouldn't understand. Isang mahinang crack ang narinig. Nabasag ang gilid ng baso ni Leila. Napangiti siya. Pilit. We'll see about that. Pagsapit ng gabi, kumalat sa buong palasyo ang mga bulong. She's too close to the prince. She's manipulating him. She wants power. At ang pinagmumula ng lahat ng iyon ay si Princess Leila mismo. Ang perpektong larawan ng karangyaan. Ngunit lason sa bawat ngiti. Samantala sa maliit na silid ng mga kasambahay, nakaluhod naman si Aling Rosa sa tabi ng kama. Mahina niyang dasal. Panginoon, bigyan mo ako ng lakas. Alam mo naman kung anong totoo sa puso ko. Pinunasan niya ang luha at tinitigan ang litrato ng kanyang mga anak. May pagod sa mata pero may pag-asa pa rin sa ngiti. Sa labas, humahampas ang hangin ng disyerto. Sa kabilang dulo ng pasilyo, maririnig ang mahinang tinig ni Leila habang kausap ang mayordoma. Tomorrow, make sure she cries. Let's see how long her humility lasts. At habang natutulog ang buong palasyo, isang tao lang ang gising. Sa loob ng kanyang silid, si Prince Idris ay nakatitig sa CCTV monitor. Dahan-dahan niyang pinindot ang replay. Sa screen malinaw na nakita si Leila at ang kasambahay na nagtatawanan, nanlalait. Tumalim ang kanyang mga mata. Play that again. Malamig niyang bulong. Mula nang italaga si Aling Rosa bilang personal attendant ng prinsipe, tila may kakaibang katahimikan na bumalot sa buong palasyo. Hindi man ito lantaran, pero ramdam ng lahat. Mas magaan ang hangin, mas madalas ang tawanan, at mas bihira ng sigaw ng hari ng bahay na dati kilala sa pagiging istrikto at tahimik. Tuwing umaga,
Dinadala ni Aling Rosa ang mainit na tsaa sa hardin kung saan madalas magpahinga si Prince Idris. Tahimik lang siya. Palaging may mahinahing ngiti at laging may simpleng bate. "Good morning, Your Highness," sabi niya habang maingat na inilalapag ang tray. Hindi pa man sinasagot ang prinsipe, may kakaibang ginhawang dumadaloy sa paligid. Isang araw, habang nakaupo si Idris sa gazebo, napansin niyang nagdarasal si Rosa bago kumain. Mag-isa lang ito. Marahan ang tinig pero ramdam ang pananampalataya. "What are you doing?" Tanong niya na nakakunotang noo. Ngumiti naman si Rosa. "Nagpapasalamat lang po sa Diyos bago kumain. Sanay po kami sa Pilipinas ng ganon." Tahimik siyang tumango, tila nagtataka. Pero kinabukasan, bago siya uminom ng kape, marahan niyang sinambit. Thank you for this day." Napangiti si Rosa at doon nagsimula ang maliit na pagbabago. Sa mga sumunod na araw, napansin niya ang tagasilbi na mas madalas nang ngumiti ang prinsipe. Kapag may nagkamaling staff, hindi na siya sumisigaw. Binibigyan pa niya ng pagkakataon. "Are you alright? Be careful next time," sabi niya minsan sa hardinero na nadulas. Napatingin naman si Rosa, bahagyang nagulat. "Your Highness, you've changed," sabi niya. He chuckled. "Oh, maybe I'm learning from you." Nagsimula rin mapansin ni Idris sa mga simpleng bagay na dati hindi niya pinapansin. Ang halakhak ng mga bata, ng staff sa labas ng gate, ang tunog ng ulan na tumatama sa bintana, ang halimuyak ng tinapay sa umaga. Habang kasama si Rosa, para bang nababawasan ang bigat ng responsibilidad. Peaceful, grounded, happy in a way he hadn't felt for years. Isang tanghalian, habang nakaupo siya sa mahabang mesa, biglang tumayo si Idris at tiningnan ng mga kasambahay. Tahimik ang buong silid. "From now on," aniya sa malamig ngunit mahinahong tinig, "I want Rosa to join me for meals." Napatigil ang lahat. Nagkatinginan ng mga maid. May halong gulat, inggit at kaba. Si Rosa, halos mabitiwan naman ang tray. "Your Highness, hindi na po kailangan." "I insist," putol na Idris. "You remind me of something." "Real?" Walang naglakas ng loob na tumutol. Sa unang pagkakataon, naupo si Rosa sa kabilang dulo ng mesa. Mahiyain, tuwid ang likod, at halos hindi makatingin sa prinsipe. Tahimik silang kumain hanggang sa tinanong ni Idris. "Tell me more about your home." Napatingin siya at bahagyang ngumiti. Sa Pilipinas po, maingay pero masaya. Laging may kapitbahay na kumakatok. Laging may handa kahit walang okasyon." "Sounds warm," sabi ni Idris habang nagtatanggal ng gloves. "Opo, kahit mahirap, may saya. Kapag umuulan nga po, nagsasayawan pa kami sa labas." Napahalakhak ang prinsipe. "You dance in the rain?" "Opo, mas masarap pong mabasa ng ulan kesa umiyak mag-isa." Napatingin si Idris sa kanya. Sandaling natahimik. "Maybe that's why you're always smiling," sabi niya sa malumanay na tinig. Napatungo si Rosa at nahiya. "Mas madali po kasing ngumiti kesa magalit, Your Highness." Tumango ang prinsipe. Seryoso. "That's something I should learn." Habang tumatagal ang pagkain, napuno ng tawanan ng dating malamig na dining hall. Ang mga guard sa pinto, halos mapangiti. Ang mga tagasilbi sa kusina, nakikinig mula sa labas. Nagtataka kung paanong nagawang magkwento ni Aling Rosa ng ganoong kalambing sa harap ng isang prinsipe. Parang may kakaibang mahikang bawat salitang lumalabas sa kanya. Ngunit sa kabilang dulo ng palasyo, ibang kwento ang nagaganap. Sa sila de Princess Leila, narinig niya mula sa isang attendant ang nangyari. "His Highness said what?" "Prince Idris asked Rosa to dine with him, Your Grace." Napatigil siya. Mabilis siyang tumayo at kinuha ang tablet na may access sa CCTV feed. Binuksan ang kamera ng dining hall. Doon, nakita niya ang eksena. Si Rosa, nakaupo sa harap ni Idris. Nagkukwento habang tumatawa ang prinsipe. Naggitngit ang panga ni Leila. Her manicured nails dug into her palm. "So,
This is how you win him. Bulong niya. Malamig at mababa ang tono. You think you can steal my place with your smiles? And cheap kindness? Tumingin siyang muli sa screen. Sa mga mata ni Idris na ngayon ay puno ng sigla. Bumuntong hininga siya. Halos pabulong. Let's see how long it lasts. Mainit ang hangin sa kusina ng palasyo, pero mas mainit ang tensyon sa pagitan ng mga kasambahay. Amoy mantika at sabon. Tunog ng pinggan at takore. At sa gitna ng lahat, naroon si Aling Rosa. Tahimik na naguhugas ang mga plato, nakayuko, walang reklamo. Akala ko kung sino ka. Singal ng isang maid habang binabanlawan ng kawali. Dahil pinakain ka ng prinsipe, akala mo na prinsesa ka? Napatingin naman si Rosa at nagulat. Ha? Hindi po, wala naman po ako. Ewan ko sa'yo. Sabad pa ng isa, sabay irap. Kahapon, nakita ka namin sa dining hall. Nakangiti ka pa habang kinakausap si Prince Idris. Sa akin nga, good morning lang. Sa'yo pa, how are you today, Rosa? Tumawa sila at mahanghang ang tono. Tahimik lang si Rosa. Pinunasan ng kamay sa apron at muling nagpatuloy sa paghuhugas. Trabaho lang, Rosa. Huwag mo nang pansinin. Pero lalong uminit ang paligid. Isang basong may tubig ang dahan-dahan itinulak papunta sa kanya. Nabuhos, nabasa ang uniforme. Umagos sa sahig. Napatigil si Rosa. Nanginginig. Ay, Diyos ko. Oops, sorry, sabi ng isa. Pero may ngisi sa labi. Nadalas lang ako. Tahimik na yumuko si Rosa at pinunasan ng sahig gamit ang basahan. Hindi siya nagsalita. Ngunit nang yumuko siya ng masyado, bigla na lang may sumagi sa balikat niya. Isang malakas na tulak. Nadala siya sa tubig at bago pa makabawi, dumaos na siya pababa. Sumalpok ang tuhod sa tiles. Aray! Mahina niyang sabi, hawak ang paa. Ay nako! Look, she fell! Tawa ng isa. Clumsy old woman. Hindi na nakatiis ang iba pang staff, pero wala man lang tumulong. Tahimik ang lahat. Nakamasid naman si Rosa. Nanginginig at dahan-dahang tumayo. Pinilit na hindi umiyak. Basang-basa, nangingintab ang mga mata. Pero pinilit niyang maglakad pabalik sa lababo. Iniligay niya ulit ang kamay sa tubig. Nagpatuloy sa paghuhugas na parang walang nangyari. Ang tigas ng mukha. Bulong pa ng isa. Let's see kung hanggang saan siya. Sa labas ng kusina, tahimik na nagaandar ang isang maliit na kamera sa kisame. Isang pulang ilaw ang kumikislap, nakabukas at diretso ang feed nito sa opisina ng prinsipe. Sa kabilang dulo ng palasyo, sa loob ng malawak na opisina, nakaupo naman si Prince Idris sa harap ng mahabang papeles. May meeting siya kasama ang 3 advisor. So, Your Highness, sabi ng isa. The proposal for the new housing program. Tumigil si Idris, may gumalaw sa gilid ng screen ng kanyang monitor. Sa maliit na frame, nakita niya ang kusina, ang mga tao at si Rosa na basang-basa, nakaluhod at pinagtatawanan. Nanlamig ang kanyang mukha. Your Highness? Tanong ng advisor. Is there something wrong? Hindi siya sumagot. Itinabi niya ang mga papeles. Itinaas ang kamay. Pause the meeting. Tahimik ang lahat. Lumapit siya sa monitor. Pinindot ang volume. Narinig niya ang mga salita. Akala mo kung sino ka, clumsy old woman? Habang pinapanood, unti-unting sumikip ang panga niya. Napansin naman ng mga advisor ang pagbabago ng aura ng prinsipe. Mula sa kalmadong maharlika, tungo sa malamig na bagyong handang sumabog. What is that feed? Tanong niya na halos bulong. It's a kitchen security camera, Your Highness. Sagot naman ang card na nasa gilid ng pintuan. Huminga ng malalim si Idris. How long has that been going on? Just now, sir. We are about to... Don't. Putol niya na malamig. Keep recording.
Muling tumingin si Idris sa screen. Nakita niyang pinupunasan na ni Rosa ang sahig kahit na nakatungo. Nakikita nanginginig ang kamay. Nakikita rin niyang walang tumutulong. Lahat nakatayo lamang. Tila may kung anong tumama sa puso ng prinsipe. Galit, awa, at isang bigat na matagal nang hindi niya naramdaman. She doesn't deserve that. Isip niya. Not her. Inabot niya ang baso sa mesa. Uminom ng tubig, pero sa gigil ay bigla itong nabitawan. Bumagsak sa marmol na sahig. Nag-alon-alon ng tubig sa paligid. Tahimik. Ang mga tao sa loob ng silid ay nakatingin sa kanya. Takot. Si Idris ay nakatingin pa rin sa screen. Bumulong. Find out who they are. Your Highness? Tanong naman ng aide. Ngumisi siya pero malamig. Now. Sa kusina, hindi alam ni Rosa na bawat segundo ng kanyang pagtitiis ay nakikita. Nag-iisa man siya sa gilid. Pinupunasan ng buhok na basa. Habang tahimik na dumadaloy ang luha sa pisngi. Lord, bulong niya. Huwag niyo po silang parusahan. Ako na lang po. Basta bigyan niyo po ako ng lakas. Ngunit sa kabilang dulo ng palasyo, isang utos ang inilabas. 2 royal guard ang agad na umalis ng opisina. Diretso, patungong kusina. Habang papalapit sila, narinig ang tigas ang yabag sa sahig. Ang kaluskos ng sandata sa sinturon. Sa loob ng opisina, muling pinanood ni Idris ang eksena. Sa dulo, pinindot niya ang pause. Nananatili nakapako sa screen ang imahe ni Rosa. Nakayuko, nanginginig, ngunit patuloy pa rin sa pagtatrabaho. Ilang segundo ng katahimikan, pagkatapos ay malalim na tinig ng prinsipe. From this moment, anyone who dares touch her, tumigil siya na malamig ang titig, will regret ever setting foot in this palace. Sa labas, bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok ang mga gwardya. Tahimik ang lahat. Ang mga maid na kanina ay nagtatawanan ay biglang namutla. Her Highness's orders? Bulong ng isa. Ngunit iba ang sagot ng guard. Not the princess, sabi nito. The prince. At sa tahimik na kusina, tanging tunog na lang ng patak na tubig ang naririnig bago nagsimula ang pagbabago na mapayanig sa buong palasyo. Sa opisina, muling inangat ni Idris ang baso at sinabing malamig, halos pabulong. Find out who they are. Now. Biglang huminto ang itim na limousine sa harap ng palasyo. Bumaba si Prince Idris, bitbit ang malamig na galit sa mukha. Tahimik ang paligid. Tanging tunog lang ng kanyang mga hakbang ang maririnig sa marmol na sahig. Your Highness, you're back early. Where are the kitchen staff? Malamig ang tanong, halos hindi kumukurap. Nagkatinginan ng mga gwardya, walang makasagot. Tuloy-tuloy siyang naglakad papasok ng palasyo, diretso patungo sa kusina. Ramdam ng lahat ang tensyon, parang bawat takbang niya ay may bigat ng bagyo. Pagbukas niya ng pinto, napatitig ang lahat ng tao sa loob. Ang mga kasambahay na nag-uusap kanina, biglang natahimik. Ang mga kutsara at sandok na kanina ay maingay sa paghahalo, ngayon ay nakahinto na sa ere. Nakita ni Aling Rosa ang prinsipe at halos mabitawan niya ang hinuhugasang pinggan. Prince Idris, mahinang sambit niya. Tahimik itong lumapit. Matalim ang titig sa bawat tao roon. Who among you thought it was acceptable? Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa buong kusina. To disrespect someone who has done nothing but kindness inside this palace. Walang sumagot. Ang ilan ay napayuko. Ang iba naman ay nanigas sa kinatatayuan. Do you think I wouldn't know? Dagdag pa niya, mas bumigat ang tono. I saw everything. Tahimik ang buong paligid. Parang tumigil ang hangin. Lumapit siya sa lamesa at malakas na ibinagsak ang kamay sa ibabaw nito. You hurt her. Humiliated her. In my home. Nanginig si Aling Rosa. Agad siyang lumapit. Huwag niyo na pong pagalitan, mahal na prinsipe. Wala naman pong masamang nangyari. Ako po ang...
Ngunit marahang iniangat ni Idris ang kamay. Pinatigil siya. Rosa, mahinahon ngunit matatag ang tono niya. You don't need to defend yourself. You did nothing wrong. Tumingin siyang muli sa mga tauhan. The woman you insulted, tinuro niya si Rosa, has more grace and dignity than all of you combined. Ang lahat ay napayuko. Walang makatingin sa kanya. You have forgotten one thing. Dagdag pa ni Idris, malamig at mabigat. Respect. And in this palace, disrespecting the person I love, tumigil siya sandali, maharahang huminga, is the same as disrespecting me. Napakagatlabi si Aling Rosa, para hindi siya makapaniwala sa narinig. Ang ilan sa mga kasambahay ay napaiyak. Ang iba naman ay napayuko sa hiya. Lumapit si Idris kay Rosa. Dahan-dahang inalalayan nito sa pagtayo. From now on, sabi niya habang nakatingin sa lahat, no one touches her. No one raises their voice at her. She deserves peace. Something none of you have shown. Tahimik pa rin ang lahat, hanggang sa biglang tumalim muli ang tono ng prinsipe. Move her family, utos niya ng mariin, to the royal villa, immediately. Napamulagat ang lahat. Your Highness? Tanong ng headmaid, halos hindi ito makapaniwala. Yes, sagot niya ng diretso, walang alinlangan. Her family will live where she belongs, in dignity. Mabilis na nagtakbuhan ng mga tauhan para sundin ang utos. Si Rosa naman halos maiyak. Napakapit sa dibdib niya. Prince, hindi ko po kailangan. Ngumiti naman si Idris habang lumambot ang boses. You deserve it, Rosa. For once in your life, you should be treated like a royalty. Tumulo ang luha ni Rosa. Hindi siya makapagsalita. Sa gitna ng katahimikan, tumalikod ang prinsipe at muling nagsalita. Mahina ngunit maririnig ng lahat. Let this be a reminder that no kindness will ever be mocked in my palace again. Pag-alis niya sa kusina, nag-iwan siya ng matinding bigat ng hiya sa mga naiwan. Ang ilan ay tahimik na napaiyak. Ang iba naman ay tuluyan ng napaluhod. Si Rosa nananatiling nakatayo. Nanginginig. Hindi alam kung paanong tatanggapin lahat ng yon. Ngunit sa itaas ng palasyo, sa isang silid na tahimik ngunit puno ng tensyon, nanonood si Princess Leila sa CCTV monitor. Nakapamewang siya. Malamig ang tingin at bahagyang umingisi. Habang pinapatay niya ang monitor, sumiklab ang liwanag sa kandila sa tabi. At sa titig ni Leila, malinaw ang babala. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. Ang araw ng pagdating ng pamilya ni Aling Rosa ay tila piyesta sa loob ng palasyo. Isang private royal jet ang dumampo sa malait na paliparan malapit sa compound. May mga staff na naka-uniforme na nag-abot ng bulaklak at may mga limousine na nakaabang para salubungin sila. Nang bumaba ang eroplano, ang mga anak at apo ni Rosa, hindi naman napigilang mamangha ang mga mata nila. Hindi sila sanay sa ganitong karangyaan. Malalaking kortina, marble floors, at mga taong agad sumusunod sa bawat hiling nila. Humakbang sila na parang nasa panaginip. May ilan pang tumigil at kumuha ng larawan sa cellphone. Hindi makapaniwala. Sinalubong sila ng head steward sa gate ng Royal Villa. Welcome to the Royal Villa. It's an honor. We have prepared a suite for your family. Bungad nito. Maingat at may ngiting profesional. Pinakita ang suite. Malawak, may mga gold trimmings sa mga kortina. Malalambot na kama na may satin sheets at isang maliit na veranda na tanawin ng hardin. May mga plate ng prutas at mga special amenities na inaabot ng may pagsasaalang-alang. Ang mga kasambahay ay nag-aayos habang hindi maitago ang pagkamangha. Halos hindi naman makapaniwala si Aling Rosa. Napupuno ang dibdib niya sa tuwa at pagkabigla. Hindi ko inakalang mangyayari to. Bulong niya. Hawak-hawak ang kamay ng isa sa mga anak. It's by the prince's order, sagot ng steward. May malambot na ngiti. You and your family deserve the royal treatment. Umikot ang mga mata ni Rosa na may luha sa gilid. Sana,
Makita niyong mukha ng mga anak ko. Sana makita niya to. Bungad niya at nangingiti. Sa veranda ng Royal Villa, tahimik namang nanonood si Prince Idris nang makita ang pagpasok ng pamilya ni Rosa. Nakaupo siya, may tasa ng mainit na tasa sa kamay, at ang mukha niya ay unti-unting nagliwanag nang makita si Rosa na tumawa ng saglit. Isang natural na ngiti na matagal na hindi yan nasilayan sa kanya. She finally smiles. Napabulong siya sa sarili. Hindi niya tinago ang malambot na pakaramdam ng puso. May kakaibang init na sumingit sa malamig na opisyal na mundo niya. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng yaman o titulo. Sa loob ng suite, pinakain silang lahat ng mga espesyal na potahe. Nakarating ang adobo, sinigang na may tamang asim, at halo-halo ng mga kakanin na nagpabalik-balik ng mga alaala na nagpalipas sa buhay nila sa Pilipinas. Natawanan ng mga bata habang natutuklasan ng mga bagong kama at kumakanta pa ng malakas sa malawak na sala. Hindi ako makapaniwala, Nay, sabi na panganay na anak ni Rosa. Tumitig sa chandelier. Parang pelikula. Shh, anak, paalala ni Rosa. Ngunit ang mga mata niya ay kumikisap sa saya. Magpasalamat tayo. Sa kabilang dulo naman ng palasyo, hindi ganoong kaluwag ang pakiramdam. Sa control room ng CCTV nakaupo si Princess Leila. Ang mukha niya ay nakabaluktot. Hindi na sa pagkabigla kundi sa galit at selos. Binuksan niya ang feed na nagpapakita ng pagbabantay sa Royal Villa at nakita niya ang mga sandali, mga batang tumatawa, si Aring Rosa na nagpapaliwanag kung paano magluto ng adobo sa isang maid, si Prince Idris na lumalapit para kamustahin. They don't belong here. Bulong ni Leila na may hangaring malamlam. Hindi niya mapigilang maramdaman ang paninikip ng dibdib. He's giving them everything. Everything that I've been promised. Hindi niya mawari kung ano ang mas sumasakit. Ang pride ba o ang selos? Sa kanyang isip, ang mundo nila hindi dapat nangyayari ito. Isang ordinaryong babae at pamilya nito pinaglalagakan ng atensyon at karangyaan na dapat ay sa kanya. Naglakad siya pabalik sa kanyang silid. Ngunit, hawak pa rin ang tablet na nagpapakita ng eksena. If that's how he wants to play, sambit niya sa sarili. Naglatag siya ng plano sa isipan. Then I'll make sure she remembers her place. Hindi ito basta pagpapakita ng galit. Ito ay pag-iingat ng isang teritoryo, ng status at ng imahe. Alam niya kung paano maglaro sa likod ng tabing. Mga pahiwatig, mga bulungan, manipulasyon na unti-unting maaarok ang loob ng iba. Ngunit sa ngayon, pinili niya mag-ingat ang labi at gumiti ng mapanukso. Plano niya sa susunod na hakbang. At alam niyang hindi siya pwedeng magkamali habang pinapanood niya ang pamilya ni Rosa na kumakain at nagkakwentuhan. Nakaramdam siya ng kakaibang determinasyon. Sa veranda naman, lumapit si Idris kay Rosa na may hawak na tasa ng tsaa. How are they setting in? Tanong niya in English pero may banayad na tono ng pag-aalala. Maayos naman po, Your Highness. Masaya po sila. Sagot niya sa Tagalog na halatang nagagalak. I told you. Ngumiti naman si Idris at hindi niya tinago. They deserve peace. Nagsalubong ang mga mata nila. May pag-asa, may pasasalamat, at isang tahimik na pangakong proteksyon. Si Rosa ay umiiyak ng bahagya sa tuwa at agad siyang niyakap ni Idris ng marahan. Isang simpleng haplos na nagsisilbing bilang pangako. Sa hindi gaanong malayong lugar, muling tiningnan ni Leila ang screen. Pinigilan niya ang sarili na hindi mapabigla. Ngunit sa ilalim ng maskara ng kagandahan, bumuo siya ng isang ngiti. Maliit, malamig, at may kasamang babala. Makikita mo. Mahina niyang binitawan na waring para sa kanya lang. Tagalog na may halong panunukso. Pagkatapos ay tinapik niya ang tablet sa English. Tahimik niyang dagdag. I'll make sure this fairy tale ends. At sa Royal Villa, nagpatuloy ang salo-salo. Habang sa likod naman ng mga kortina ay nabubuo ang susunod na unos. Si Leila ay nakangisi at naglatag sa susunod na galaw. You'll see. Bulong niya. I'll make sure this fairy tale ends.
Tahimik ang palasyo sa mga sumunod na araw matapos lumipat ang pamilya ni Rosa sa Royal Villa. Sa labas, parang perpektong larawan ng pagkakaisa at kabutihan. Isang Pilipinang pamilya sa piling ng mga maharlika. Ngunit sa oras na umalis si Prince Idris upang gampanan ang kanyang tungkulin sa mga state meetings at royal affairs, unti-unting lumabas ang tunay na mukha ng mga naiwan. Si Princess Leila ang unang bumisita sa Royal Villa. Suot ang mamahaling damit, dala ang peking ngiti at nakataas ang kilay habang naglalakad sa hallway. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Johan Suizo from Taguig, Delma Adrales from Cavite, at Elena Laginlin. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga-saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig! Good afternoon. Bati niya na may malamig na lambing sa boses. How are you enjoying the royal life so far? Nagkatinginan sina Aling Rosa at ang mga anak niya. May halong kaba at paggalang ang kanilang mga ngiti. Maayos naman po, Princess. Maraming salamat sa kabutihan ninyo. Magalang na sagot naman ni Rosa na nakayuko. Ngumiti si Leila pero baka sa mga mata nito ang pangungutya. That's good to hear, sabi niya. Just remember, not everyone gets to live in the royal villa. You should know your place. Tahimik lang ang paligid. Ramdam ng lahat ang bigat ng bawat salita. Umalis si Leila na parang walang nangyari. Iniwan ang malamig na hangin at pangungutya sa ere. Pagkaalis ng prinsesa, lumapit ang ilang staff. Noon pa man ramdam na ni Rosa ang selos ng ilan sa kanila, lalo na't naging espesyal na kay Prince Idris ang kanyang pamilya. Ngayon, tuluyan ang lumabas ang galit nila. Mga mahihirap lang kayo, singhal ng isang maid habang inilalapag ang tray ng tsaa. Dito sa palasyo, dapat matutong yumuko. Napasingha pang bunsong anak ni Rosa pero pinigilan siya ng ina. Huwag kang papatol. Mahina nitong bolong. Magtiis na lang tayo, anak. Sa tuwing naroon ang mga royal cameraman o opisyal na bisita, biglang nagbabago ang ihip ng hangin. Nagiging maamo ang mga staff. Si Leila naman ay biglang nangingiting parang anghel. Oh, they're such a lovely family. Tawa pa ni Leila habang niyayakap si Aling Rosa sa harap ng kamera. They bring warmth to the palace. Ngumiti naman si Rosa, pero sa loob, ramdam niya ang kasinungalingan ng bawat salita. Pagkaalis ng mga cameraman, bumabalik ang bangis ng mga katauhan. Isang hapon, habang nag-aayos ang bulaklak ang panganay na anak ni Rosa sa hallway, narinig nito ang malakas na boses ng isa sa mga maid. Bakit ba ang bagal mo? Hindi mo pa alam na bawal kang tumambay dito? Nagulat ang bata. Pasensya na po, lilinisin ko lang po itong... Hindi na natapos ang paliwanag. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa hallway. Tumahimik ang paligid. Nabitawan ng bata ang hawak na vase. Nagkalat ang mga peraso ng bulaklak sa marmol na sahig. Napatokbo si Aling Rosa mula sa kusina nang marinig ang iyak. Anak, ano nangyari? Hinawakan niya ang pisngi ng anak. Namumutla at nanginginig. Wala po, ma. Pilit na ngiti naman ng bata. Bagamat umagos ang luha, aksident lang po. Ngunit sa mata ni Rosa, alam niyang hindi iyon aksidente. Sa kabilang dulo ng hallway, nakangiti ang maid na nananampal. Walang bahid ng pagsisisi. Dapat matuto siya ng disiplina. This is still the palace, sabi nito. May bahid ng panlalait. Hindi alam ng sino man na may isang maliit na kamera na nakatago sa gilid ng hallway. Malapit sa chandelier. Isang hidden camera
na palihim na ipinakabit ng isa sa mga royal guards na loyal kay Prince Idris. Noong isang linggo pa niya napapansin ang kakaibang kilos sa mga staff tuwing wala ang prinsipe. Kaya nang huling magpatrolya siya, nagdesisyon siyang maglagay ng maliit na surveillance unit para may patunay kung sakaling may nangyayaring hindi maganda. At ngayong araw na yon, umilaw ang puling ilaw ng kamera. Lahat ng nangyari, mula sa pang-aalipusta hanggang sa sampal, ay malinaw na naitala. Sa security room, tahimik ang isang guard habang pinapanood ang monitor. Nakita niya kung paanong pinahiya at sinakta ng anak ni Aling Rosa. Napakuyom ang kanyang kamao. "This is too much," bulong niya. Pinindot niya ang rewind at sinigurong malinaw ang video. Lahat ng mukha nakikita. Lahat ng sinabi naririnig. Nang maramdaman niyang sapat ng ebidensya, marahan siyang tumayo. Kinuha ang drive kung saan nakasave ang footage at lumapit sa intercom. "Your Highness needs to see this," sabi niya sa mababang tinig, halos may panginginig ng galit at awa. Habang pinupunasan ng anak ni Rosa ang mga luha, napansin niyang may pulang ilaw na kumikislap sa sulok ng kisame. "Ma, ano po yun?" Tanong niya, tinuro ang maliit na ilaw. Tumingala naman si Aling Rosa. Hindi niya alam kung ano yon, pero para bang may saglit na pag-asa sa puso niya. Baka camera ng security," sabi niya. Mahina pero may paghinga ng ginhawa. Siguro may makakakita rin ng totoo. Sa labas, papalubog na ang araw. Ang Royal Villa na kanina'y puno ng ngiti sa harap ng kamera, ngayon ay tila napalibutan ng kadiliman. At sa gitna ng katahimikan, isang lihim ang magbabago ng takbo ng kwento. Isang video na maglalantad sa mga mukha ng tunay na mang-aape. Sa gabing iyon, tumawag ang Royal Guard sa opisina ni Prince Idris. Tahimik lang ang kabilang linya, pero alam niyang naririnig siya ng prinsipe. "Your Highness," sabi niya, "you need to see what's happening in the villa." Tahimik ang ilang segundo. Pagkatapos sa isang malamig, mababang tinig ang sumagot. "Send me the footage now." Tahimik ang paligid ng Royal Villa nang dumating si Prince Idris isang hapon. Sa halip na formal na inanunsyo o red carpet welcome, simple lang ang plano niya, makasama ang pamilya ni Aling Rosa sa tanghalian. Gusto niyang maramdaman muli ang katahimikan na minsang nawala sa kanya tuwing nasa gitna siya ng mga opisyal na pulong at royal obligations. Pagpasok niya sa villa, sinalubong siya ng amoy ng bawang at toyo na umalingasaw mula sa kusina. "Smells different," bulong niya at bahagyang umiti. Nang sumilip siya, nakita niyang abala naman si Aling Rosa sa paghalo ng adobo, habang ang mga anak nito ay naghahain na ng kanin at prutas. "Oh, Prince Idris!" Gulat ngunit masayang bati ni Rosa. Agad siyang tumayo. "Pasensya na po, wala kaming alam na darating kayo." He raised a hand gently. "Please, Rosa, no formalities today. I came here just to eat and to rest a bit." Ngumiti naman ang matanda at bahagyang napaiyak. Sige po anak. Prince, upo po muna kayo. Mainit pa tong adobo." The prince laughed softly. "Then I'm lucky I came at the right time." Habang kumakain sila, natatawa si Idris sa bawat kwento ng mga anak at apo ni Rosa. Iba ang saya, walang halong takot o politika. Simple lang. "Dito po, Prince." Sabay abot ang maliit na apo ng kutsara ng pansit. "Thank you, little one," sagot niya. Tapos ay kumurap ng masigla. "You know, in my country, we usually eat with knives and forks. But this tastes like comfort." Nagtawanan ng lahat. Dito po kasi bawal ang gutom kapag may bisita," sagot ng panganay ni Rosa. Nang matapos ang tanghalian, naglabas si Rosa ng halo-halo na may yelo at gatas. "Tikman mo, Prince. Paborito yan ng mga bata." He looked curiously at the colorful glass. "It's ice? With beans?" "Tama ka. Pero masarap yan, lalo na kapag mainit ang panahon." Sumubo siya,
sabay na papikit. This is sweet. Like childhood. Napangiti si Rosa. Childhood? Miss mo na siguro yun. Idris looked down for a moment. Yes, I never really had much of it. Tahimik silang dalawa. Sa sandaling iyon, habang pinagmamasa ni Rosa ang mukha ng prinsipe, napansin niyang parang may kalungkutan sa likod ng bawat ngiti. Kaya't marahan niyang sinabi, My child, you know, no matter how high you rise, no matter how far your feet may take you, never forget where you came from. He looked at her, almost startled. Why do you say that? Dahil lahat tayo may ugat. Kapag naputol yon, kahit may corona ka, maliligaw ka pa rin. Idris took a deep breath. You talk like my mother would have talked, I think. Ngumiti lang si Rosa, pero ramdam niya ang bigat ng tinig nito. Siguro kasi matagal na akong nanay. Sanay na akong magpaalala. He nodded slowly. It feels different when you say it. It feels peaceful. Habang nagpatuloy ang hapon, dinala ng mga bata si Idris sa hardin ng villa. Pinakita nila ang mga tanim na gumamela, bougainvillea, at maliit na punong mangga na itinanim nila kahapon. Look, Prince, it's our tree. We call it Tree of Hope. He crouched down beside them. Tiningnan ng maliit na sanga. Tree of Hope, I like that. Maybe when it grows, it will remind me that hope can be small first before it becomes strong. Tumawa si Rosa mula sa veranda. Ang lalim mo talaga, Prince. Parang laging may ibig sabihin. He smiled looking at her. Maybe I'm learning that from you. Kinagabihan, sabay-sabay silang nagdasal bago kumain ng hapunan. Si Rosa ang nanguna. Panginoon, salamat po sa araw na to. Sa biyayang pagkain at sa bagong kaibigan na binigay ninyo sa amin. Sumunod naman ang lahat. Sa amin. Tumingin si Idris sa kanila. Hindi niya matandaan kung kailan siya huling nagdasal ng ganitong kapayapa. Walang utos, walang press release, walang kamera. Just faith. Just family. Matapos kumain, tumulong pa siyang magligpit ng mga plato. Naggulat ang lahat. Prince, no, please, we can do it. He chuckled. I insist. Tonight, I'm not a prince. Just a man who owes this family a very good meal. Lahat ay nagtawanan. Pero sa likod ng halakhak ay may kakaibang init sa puso ni Idris. Habang nakikita niya si Rosa na naglalagay ng kumot sa mga apo, parang biglang lumiwanag ang loob niya. Ganito siguro ang bahay, isip niya. Ganito siguro ang mayakap na ina. Makalipas ng ilang sandali, lumapit siya kay Rosa bago umalis. Rosa, mahinahon niyang sabi. Thank you for today. I don't remember the last time I laughed this much. Ngumiti naman si Rosa. Hinawakan ng kamay niya. Just take care of yourself, my child. Not every moment will be happy, but you will always be able to stand strong as long as you stay true to your heart. He nodded. The voice is soft. I will remember that. Paglabas niya sa villa, malamig ang simoy ng hangin. Tahimik ang paligid. Pero sa loob niya, parang may umuusbong na damdamin. Hindi lamang respeto o pasasalamat, kundi isang uri ng pagmamahal na hindi niya maipaliwanag. Naglakad siya sa mahaba at marmol na hallway. Tinatabunan ng mga alalay ang distansya. Ngunit bigla siyang tumigil. Napatigil din ang mga bantay sa likod niya nang marinig nila ang mahinang bulong ng prinsipe. He placed a hand over his chest, his eyes soft but confused. Why does it feel, he whispered, like she's my mother? At sa sandaling iyon, dahan-dahan niyang naramdaman ang unang peraso ng katotohanang matagal nang nakatago. Isang misteryong nagsisimulang mabuksan sa mga sumunod na araw. Sa mga sumunod na araw, tila mas gumaan ang paligid sa Royal Villa. Halos araw-araw, naroon si Prince Idris. Nakikitawa, nakikikain, at tila
Nakalimot sa bigat ng pagiging isang hari sa hinaharap. Minsan nakikita nag-aabot siya ng kutsara ng sinigang kay Aling Rosa. Minsan naman nakikipaglaro sa mga apo nito. Ang dating seryosong prinsipe, ngayon ay may ngiti na laging nakaukit sa labi. Ngunit sa kabilang bahagi ng palasyo, may isang pares ng matang hindi nawawala sa mga CCTV monitor, kay Princess Leila. Tahimik siya sa unang mga araw. Ngunit habang lumilipas ang oras, dahan-dahan ang kumukulo ang galit sa dibdib niya. Hawak niya ang tasa ng tsaa. Malamig na, ngunit hindi pa rin niya binibitawan. Sa screen nakita niyang tumawa si Idris habang sinusubuan ng lumpia ang isa sa mga apo ni Rosa. Ang tawa niya, totoo. Magaan, walang pader ng pagiging royal. "He never laughed like that with me," bulong ni Leila. Halos punitin ng tasa na higpit na hawak. Ang ngiti niya ay naglaho, napalitan ng puot. "So this is what makes you smile now? That woman?" Kinabukasan, maagang nagpunta si Leila sa Royal Villa. Sa labas pa lang, naroon na ang mga hardinero at taga-silbi. Nagmamadali na makalayo. Wala ni isang gustong mapalapit sa prinsesa kapag ganito ang aura niya. Tuwid ang likod, malamig ang titig, at bawat yabag ay parang tagundong ng babala. Sa loob ng villa, abala si Aling Rosa sa pagtatahi ng bagong kortina para sa veranda. Tahimik, kalmado, walang kamalay-malay sa paparating na unos. "Enjoying the royal life, Madam Rosa?" Sarkastikong tanong ni Leila mula sa pintuan. Ang tinig niya ay tila lambing na may lason. Napalingon si Rosa. Agad na tumayo at bahagyang yumuko. "Prinsesa, magandang umaga po." Magalang niyang bate. "Wala po akong hinihingi, mahal na prinsesa. Masaya ako na mabait sa amin si..." Hindi pa siya natatapos, biglang pinutol ni Leila ang mga salita. "Oh please, stop pretending." Lumapit siya at nakataas ang baba. "I know you're up to something. Tell me, what is it that you really want? Is it wealth? Fame? Or the prince himself?" Tahimik lamang si Rosa. Kita sa mga mata niya ang pagkalito at sakit. Ngunit pinili niyang huwag magpatalo. "Hindi po ako ganon." Mahinahon niyang tugon. "Lahat ng to hindi ko hiningi. Gusto ko lang magtrabaho ng tahimik." Ngunit si Leila hindi pa rin tumigil. Lumapit siya ng mas malapit. Halos magdikit na ang kanilang muka. "Don't act innocent." Malamig yung bulong. "You think I don't see it? The way he looks at you. The way he calls you family?" Tumawa siya ng mapait, puno ng panlilibak. "Gold digging, madre. You're fooling everyone, but not me." Napayuko si Rosa, pinigilan ng luha. Ang bawat salita ni Leila ay parang patalim na inuukit sa puso niya. Hindi siya sumagot. Alam niyang anumang sabihin niya ay lalong magpapalala ng galit ng prinsesa. "Remember this," dagdag pa ni Leila, napapalabas na ng pinto. "This is still my place, and you'll never belong here." Nang tuluyang lumabas si Leila, naiwan si Rosa na mag-isa sa gitna ng katahimikan. Huminga siya ng malalim, pinahid ang luha, at tinuloy ang pagtatahi, bagamat nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa kabilang banda, pagdating ng gabi, naglakad si Prince Idris sa veranda ng palasyo. Tahimik ang gabi. Tanging mga kuliglig at ihip ng hangin ang maririnig. May bahagyang ngiti sa kanyang labi habang inaalala ang mga tawanan nila sa pamilya ni Rosa. Ngunit bago pa siya makapasok sa silid, may lumapit na isang matandang katulong. Si Miriam, na matagal nang naglilingkod sa palasyo. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. At bago pa ito magsalita, napatingin muna ito sa paligid upang matiyak na walang nakakarinig. "Your Highness," mahinahon itong sabi. Tumigil si Idris at napatingin dito. "Yes, Miriam. Is something wrong?" "May napakinggan po ako tungkol sa inyong ina." Wika ng matanda na halos pabulong. Napatigil ang prinsipe. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. "My mother?" Tumango si Miriam. Nanginginig ang boses. "Opo, mahal na prinsipe. Noon po, noong nabubuhay pang inyong ina,
Madalas siyang magtago sa silid ng musika. Lagi niyang binabanggit ang isang pangalan. Isang babaeng Pilipina raw. Nanlaki ang mga mata ni Idris. A woman from the Philippines? Opo, mahal na prinsipe. Wala po kaming alam kung sino. Akala nga namin kaibigan lang. Pero ngayon, nang makita ko si Aling Rosa, hindi niya tinuloy, napayuko na lamang. Please, Miriam. Pakiusap ni Idris. Halos hindi siya makapagsalita. Tell me exactly what you heard. Tahimik na tumingin ang matanda sa kanya. May luha sa gilid ng mata. Ang narinig ko lang po, sabi po ng Reyna noon, na kung sakaling hanapin mo ako, hanapin mo ang babaeng may pusong gaya ng sa kanya, and she'll remind you who you are. Tumigil ang oras. Sa isip ni Idris, unti-unti nagdugtong ang mga peraso ng palaisipan. Ang kabaitan ni Rosa, ang mga salita nitong parang galing sa puso ng isang ina, at ang hindi maipaliwanag na koneksyon na nararamdaman niya tuwing kasama ito. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng Royal Villa. Ramdam niya ang panginginig ng dibdib. Parang may tinig na tinatawag siya mula sa nakaraan. The woman from the Philippines, bulong niya na mahina. Halos hindi na marinig. Ang hangin ay tila nananahimik. Kahit ang mga alitap-tap sa hardin ay parang huminto sa pagtipad. Huh, marahang sabi ng prinsipe habang unti-unting bumibigat ang kanyang hinga. Who was she talking about? Ang tanong na yon ay yumanig sa katahimikan ng gabi. Isang tanong na maaaring bumago sa lahat ng alam niyang tungkol sa sarili. Kay Rosa at sa nakaraan ng kanilang kaharian. Sa ilalim ng araw, kuminang ang mga kabayong tumatakbo sa malawak na polo field. Sa gitna ng ingay ng palakpakan at sigawan, naroon si Prince Idris. Nakangiti habang pinapatakbo ang kanyang kabayo sa matinding bilis. Proud na proud si Princess Leila sa viewing deck. Hawak ang binoculars, kasabay ng mga foreign guests at royal media. Pero sa isang iglap, nagbago ang lahat. Idris, watch out! Sigaw ng isa sa mga kasamahan niya. Nadulas ang kabayo. Tumama ang paa sa lubak. At sa loob ng ilang segundo, tumilapon si Idris sa hangin bago bumagsak ng malakas sa lupa. Isang malakas na thud. Sumigaw ang mga tao. Call the medics, hurry! Tumakbo ang mga guards. Ang crowd ay biglang natahimik. At sa gitna ng alikabok at takot, nakita nilang walang malay si Idris. Duguan ang noo. Agad siyang dinala sa ospital ng palasyo. Dumating si Princess Leila. Putlang-putla, nanginginig, pero pinilit na magpakatatag sa harap ng mga kamera. Move, please, let me see him. Halos pasigaw niyang sabi. Sa loob ay mabilis namang kumilos sa mga doktor. His blood pressure is dropping. Prepare for transfusion. Sigaw ng chief physician. He needs a rare blood type match. ABRH null. Dagdag pa nito habang nagmamadaling tiningnan ng mga medical files. Check the royal donor list now. Isa-isa nilang binuksan ng mga records, pero wala ni isa sa pamilya o royal circle na tumugma. Your Highness, sabi ng doktor kay Leila, we can't find a donor. We need to act fast or we'll lose him. Nanlumo si Leila at halos mawala ng lakas. No, do something. Find someone. Habang nagkakagulo sa loob, dumating si Aling Rosa. Hingal na hingal, hawak pa ang apron na may mansya ng pagluluto. Excuse me po, ako po si Rosa. Pwede niyo po subukan ng dugo ko, baka sakaling tumugma. Nagulat ang mga nurse. You're not on the royal list. Pero pinigilan sila ng doktor. No time to argue. Draw her blood. Kumuha agad sila ng sample. Tahimik lang si Rosa habang pinipisil ang braso. Nananalangin sa isip. Lord, kung ito po ang sagot, iligtas niyo siya. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang medical technician. Bit-bit ang papel na nanginginig sa kamay. Doctor, you need to see this. Kinuha ng doktor ang resulta at napakunot ang noo. Then, napatingin siya kay Rosa. Tapos kay Leila. It's a perfect match. Tahimik ang buong silid. What? Balong ni Leila na halos hindi siya makapaniwala. That's impossible. She's not even related to us.
Pero hindi na sumagot ang doktor. Tiningnan lang niya si Rosa. Tila may malalim na iniisip. Habang sinasalin ng dugo ni Rosa kay Idris ay nagpatuloy siya. Halos mahina pero malinaw ang tono. Bihirang-bihira ang blood component na to, sabi niya. Sa dami ng taon ko sa medisina, 2 beses ko palang to nakita. Usually, it's only found in the direct relatives. Almost like napatigil siya at tumingin sa kanya. A mother and child? Napatigil naman si Leila. Parang natuyuan ng dugo sa mukha. Mother and child? Bulong niya. Unti-unting lumakas ang boses. You're saying that she's his mother? Umiling ang doktor, halatang ayaw magbigay ng konklusyon. I'm not saying that, Your Highness, but biologically speaking, it's highly unusual. Their compatibility is beyond coincidence. Si Rosa halos hindi na makahinga, nanginginig ang mga kamay. Habang nakatingin sa transfusion tube kung saan dumadaloy ang dugo niya papunta kay Idris. Parang bumabalik sa kanya lahat ng alaala. Ang sanggol na iniwan. Ang gabing tinakasan niya ang isang lihim na hindi niya kayang harapin. Hindi pwedeng mangyari to, Diyos ko. Bulong niya sa isip. Habang bumabagsak ang mga luha. Sa isang sulok naman ng silid nakatingin si Leila. Puno ng halo-halong emosyon. Galit, takot at selos. This can't be true. Mariin niyang sabi. She's lying. She's trying to manipulate everyone again. Ngunit kahit anong sigaw niya ay walang tumugon. Ang lahat ng mata ay nasa kama kung saan nakahiga si Idris. Maputla, mahina, ngunit buhay. Makalipas ang ilang minuto, bahagyang gumalaw si Prince Idris. Your Highness, easy, sabi ng nurse. You're still weak. Mahina niyang iminulat ang mga mata. Ang una niya nakita ay si Rosa. Nakaupo sa gilid. Pagod, pero may ngiti ng kagaanan at pagmamahal. Ang liwanag mula sa bintana ay tumama sa mukha ni Rosa. At sa sandaling iyon, parang may kakaibang koneksyon na kumislap sa pagitan nila. What happened? Mahinang tanong ni Idris. You had an accident, sagot naman ni Rosa. Pilit na tinatago ang luha. But you're safe now. Habang nagsasalita siya, biglang pumasok ang doktor. Bitbit ang mga medical files. Your Highness, sabi niya, there's something you should know. The woman who saved you, she's the only reason you're alive right now. Her blood, napatingin si Idris sa kanya. Her blood? Natumango ang doktor. It's the rarest kind in the world, the same kind as yours. I've only seen this pattern only once before, between a biological mother and her child. Tahimik ang lahat. Walang umimik, kahit si Leila. Si Rosa naman ay napayuko at pigil ang hikbi. Si Idris ay nakatingin lang sa kanya, parang hindi alam kung anong mararamdaman. Mother? Mahina niyang sabi na halos pabulong, pero malinaw. Sa sandaling iyon, tumigil ang mundo. Ang ingay sa labas, ang mayabag ng nurse, ang tunog ng makina, lahat ay nawala. Tanging tibok ng puso nila ang naririnig. Mabagal, mabigat, puno ng emosyon. Si Rosa napapikit lang. Isang luha ang tuluyang bumagsak sa kanyang pisngi. Anak, mahina niyang bulong pero walang nakakaintindi. Tanging hangin lamang ang saksi. Sa labas ng pinto ay nakikinig si Leila. Mahigpit ang kapit sa hawak na tasa. Ang mga mata ay puno ng apoy. Kung totoo man ito, mawawala ang lahat ng pinaghirapan niya. Tahimik ang buong silid. Si Leila nanlaki ang mga mata. Si Rosa naman napatingin kay Idris, habang ang mga luhay patuloy na bumabagsak. At si Prince Idris, kahit mahina at naka-oxygen, bahagyang iminulat muli ang mga mata. Ang tinig niya ay halos pabulong. Mother? Pagkalipas ng 2 araw mula ng aksidente, bahagya nang naka-recover si Prince Idris. Nasa private room siya ng Royal Hospital. Tahimik, habang si Princess Leila naman ay abala sa pag-aasikaso ng press statement para sa safety ng kanyang fiancé.
Ngunit sa loob ng medical department ng palasyo, tahimik na kumikilos sa mga doktor. Ang insidente ng rare blood match ay hindi kayang ipagsawalang bahala. Doctor protocol says we need DNA confirmation for long-term compatibility. Sabi ng royal physician. Tumango naman ang head doctor. Yes, submit both samples, but keep this off the royal record for now. Hindi alam ni Rosa na kinuha na pala ang kanyang sample habang nagre-recover pa siya sa blood transfusion room. Ang dahilan, kailangan daw ng follow-up testing para sa post-donor observation. Walang kamalay-malay si Rosa na ang totoo, ang DNA nila ni Idris ay ikinukumpara na. Tahimik ang silid. Ilang red lights ang mga masyina umiilaw. Sa pagitan ng dalawang medical technicians, nakapatong sa mesa ang dalawang vial. R. Mendoza at Al Madi. Makalipas ang ilang oras, tumunog ang printer, lumabas ang resulta, at natigilan ang lahat. Result, 99.98% biological match. Tahimik ang dalawang doktor, isa sa kanila na paupo. This can't be. It's a full maternal link. Bulong ng isa. Ang isa seryoso ang muka. Meaning she's his real mother. Halos hindi naman makapaniwala ang mga doktor. Tahimik silang nagkatinginan bago ipasa ang file sa royal physician. Your Highness, maingat na sabi ng doktor kay head physician. The woman named Rosa, she's not just a donor. She's his biological mother. Sa hallway, nagdaraan ang mga nurse na hindi alam na naroon si Idris sa malapit. Nakikinig. Narinig niya ang bulungan ng dalawa. Sabi ng record, yung babae pala. Kinuha lang noon bilang surrogate mother. Hindi raw niya alam kung sino talagang anak niya. Akala siguro niya namatay yung baby. Grabe. So all these years she never knew? Nanlaki ang mga mata ni Idris. Nabitawan niya ang hawak na file. Unti-unting bumalik sa isip niya ang mga salita ni Rosa. Basta wag mong kalimutan kung saan ka galing, anak. Parang biglang naging malinaw ang lahat. Habang dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi, mahina niyang bulong sa sarili. She wasn't just like a mother. She is my mother. Sa dulo ng eksena, hawak ni Idris ang lumang larawan ng kanyang ina. Ang reyna, habang tinitingnan ang mukha ni Rosa sa isipan niya, tahimik niyang binigkas. So all this time, I've been looking at the wrong face. Sa hospital garden ng palasyo, tahimik ang paligid. Ang mga bulaklak na dati masigla, ngayon tila nakikiramay na sa bigat ng hangin. Doon naglalakad si Prince Idris. Hawak ang isang brown envelope na naglalaman ng medical DNA results. Ang mga papel na tuluyang yuminig sa pundasyon ng kaniyang pagkatao. Huminto siya sa gitna ng daan nang makita si Aling Rosa. Nakaupo sa ilalim ng puno ng akasya. Nakapikit at tila nagdadasal. Ang mga kamay nito ay magaspang, nanginginig at tila may dinadalang bigat ng mga taong pananahimik. Aling Rosa, mahinang tawag ni Idris na puno ng kaba at puot na halo-halo. Nagulat naman si Rosa. Agad na tumayo at parang batang nahuli sa kasalanan. Prince, dapat nasa kama pa po kayo. Kailangan po ninyo magpahinga. Pero hindi siya pinatapos ni Idris. Hinawakan niya ang envelope, iniangat ito. Why didn't you tell me? Nabingi si Rosa sa tanong na yon. Parang lahat ng ingay sa paligid ay nawala. Tanging tibok ng puso niya lang ang maririnig. Anong ibig mong sabihin, Prince? Nanginginig niyang tanong. Don't lie to me anymore. Makiusap ni Idris, basag ang boses. I know now. I know everything. Tiningnan ni Rosa ang envelope. Alam niya na kung ano yon. Mga papel na dapat matagal nang sinunog. Mga katotohanang dapat nananatiling nakatago. Unti-unti siyang napaupo sa bangko. Hinawakan ng dibdib. Anak, mahinang bulong niya. Nakatitig lamang si Idris. What did you say? Pinunasan ni Rosa ang mga mata. Pero lalo lang siyang napaiyak. Hindi ka sinadyang itago, anak. Pinilit nila ako.
Lumakas ang tinig ni Rosa habang bumabalik sa kanya ang lahat ng alaala. Noon mahirap lang ako, mag-isa. Lumapit ako sa foundation nila para humingi ng tulong, para sa trabaho, para mabuhay. Napahikbi siya, pero hindi ko alam. Iba pala ang gusto nila. Napatigil si Idris, hindi siya makagalaw. What do you mean? Huminga ng malalim si Rosa, halos hindi makatingin sa kanya. Pinapunta nila ako sa ospital. Sinabi nilang kailangan daw nila ng surrogate. Isang babaeng magdadala ng anak ng Harriet Reyna dahil baog ang Reyna noon. Wala naman akong alam sa ganoong proseso pero pinangakuan nila ako ng malaking halaga. Para sa pamilya ko, pumayag ako. Nanginginig ang tinig niya habang nagpapatuloy. Pero pagkalipas ng ilang buwan, naramdaman kong iba. Iba yung connection ko sa batang nasa sinapupunan ko. Sobrang lakas. Parang anak ko talaga. Napaluha si Rosa, sabay hawak sa dibdib. Pagkatapos kong mga anak, kinuha nila agad ang sanggol. Pinapirma nila ako sa mga papeles na hindi ko man lang nabasa. Sinabi nilang bawal kong hanapin. Bawal akong magsalita at makukulong ako. Takot ako noon, kaya umalis ako ng tahimik. Natahimik si Idris. Ang mga mata niya ay nagbago. Mula sa pagkagulat patungo sa awa. Nakaramdam siya ng kakaibang sakit. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa babaeng nasa harapan niya. Aling Rosa, mahinahon niyang sabi, "It's not your fault." Umiling naman si Rosa ng luhaan. Kasalanan ko to. Kung lumaban lang sana ako noon. Ngumiti si Idris, bagamat may luha sa gilid ng mata. If you had fought back then, we might have never met now. Hinawakan niya ang kamay na to, mahigpit. Thank you for being here anyway. And I now finally know who I am. Nang marinig ni Rosa ang salitang iyon, napahagulgol siya. Mahal kong anak. Lumuhod siya sa harap ni Idris, pero agad siyang inilalaya ng binata. You don't need to kneel, Mama. Bulong naman ni Idris ang marahan. Tumigil si Rosa, tila natigilan sa salitang iyon. Mama? Tumungo si Idris, puno ng damdamin ng boses. Yes, Mama. It was you. You're the only one I've been searching for all my life. At doon, nagyakap silang dalawa. Matagal, tahimik. Ang lahat ng sakit, galit at tanong, unti-unting napalitan ng kapayapaan. Umiiyak si Rosa habang paulit-ulit na sinasabi, Anak ko, anak ko. Habang si Idris hawak ang ulo nito sa balikat niya, mahinang sagot. You don't have to hide anymore. They can't hurt our family ever again. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Ang hangin ay banayad, ang araw ay tila mas mainit, at ang dalawang pusong pinaghiwalay ng kasinungalingan ay muling nagsanib. Ngunit sa kabilang dulo ng garden, may isang babaeng nakatago sa likod ng marble archway. Si Princess Layla. Nanginginig ang mga kamay niya habang hawak ang cellphone. Naka-record ang buong pag-uusap. Ang bawat anak ko, ang bawat mama, ang bawat patak ng luha, lahat narinig niya. Imposible. Bulong niya na halos hindi makahinga. The maid? The real mother? Humakbang siya na paatras, pero nasanggi ang paso ng halaman. Nahulog ito at kumalabog sa lupa. Agad na napalingon si Idris. Nakita niya si Layla. Nanlalaki ang mga mata. Layla? Mahina niyang sabi. Hindi naman makagalaw si Layla pero pinilit niyang umiti. Pilit na kalmado. So, this is the truth. Lumapit siya ng bahagya. Tiningnan si Rosa mula ulo hanggang paa. All this time, the royal bloodline was hidden in a maid's hands. Tumayo si Idris, nanginginig sa galit. Layla, don't you start. Ngumiti siya na mapait. Oh, I won't. I'll just let the whole kingdom know what kind of scandal their beloved prince is hiding. Napaluhod si Rosa, nanginginig. Please, huwag mo na. Enough. Sigaw ni Idris na halos pasigaw. Ang tono niya ay puno ng kapangyarihan. Hindi na siya ang lalaki nagdadalawang isip.
This is between me and my mother. Don't you dare use her to save your pride. Tahimik si Leila, pero sa likod ng mga mata niya, may halong sakit at panibugho. Pagkatapos ng ilang segundo, lumingon siya palayo. May patak ng luha na dumula sa pisngi niya. Bago siya tuluyang umalis ay bumulong siya, halos pabulong lang. Then you better be ready, Prince, because truth is never kind to royals. Nanatiling nakatulala si Rosa sa anak, nanginginig pa rin. Si Idris ay tahimik lang, hinawakan ng kamay nito. At sa malayo, kita nila ang papalayong anino ni Leila, dalang lihim na kayang baguhin ng buong kaharian. Ang araw ay unti-unting lumubog sa likod ng palasyo. Ngunit sa pusong muling nagtagpo, isang bagong umaga ang magsisimula. Si Prince Idris ay tahimik na naglalakad sa mahahabang pasilyo ng palasyo. Ang bawat hakbang ay may bigat ng galit at panghihinayang. Ang mga CCTV monitor sa corridor ay naglalarawan ng kabuktutan sa buong liwanag. Si Leila at ilang staff na matagal nang nagsisiksik sa pamilya ni Aling Rosa, nakita niyang malinaw na mga aksyon ng pambubuli, ang malupit na pananarita, ang pagtutulak, ang panlalamang sa kanilang sarili sa harap ng kamera, ang peking mga ngiti kapag nakatingin. Tumigil si Idris sa harap ng isang malaking screen sa control room. Ang mga mata niya ay nakafix sa bawat galaw na pinapakita sa CCTV. Malamig ang tingin niya at halos huminto ang mundo sa paligid niya sa bigat ng sandaling iyon. Ang kanyang boses unti-unting pumupuno ng galit at kapangyarihan, lumabas ng marahan at puno ng katotohanan. You abused my mother. Tahimik ang lahat. Ang mga guards, staff at kahit ang mga kasambahay sa paligid ay napatingin sa kanya. Ramdam ang bigat ng kanyang salita. Hindi nagdalawang isip si Idris. Ang galit na ito ay hindi niya pinahintulutang manatili sa tahimik. Tinawag niya ang lahat ng kasambahay na sangkot sa pang-aabuso, pati na sa Leila. Bring them here. Now. Utos niya na malamig at hindi mabaling. Dumating ang lahat sa harap niya. Nagulat, nanlaki ang mga mata, at ramdam ang kaba. Hindi na kayang itago ni Leila ang kanyang tunay na kulay. Ang peking ngiti at mahinhin na pandabas ay naputol sa tindi ng galit ng prinsipe. Ang mga tauhan na dapat kay Idris ay nananatiling tahimik, nakatingin lamang. Ramdam ang tensyon sa bawat segundo. Sa harap ng lahat, pinatingkad ni Idris ang kanyang desisyon. Ang kanyang tinig, puno ng kapangyarihan at determinasyon, pumuno sa silid. You're no longer welcome here. Si Leila na nakatayo sa gitna ng mga staff na patingin kay Idris. Hindi siya makapaniwala. Ang galit, pagkabigla, at selos ay humalo sa bawat galaw niya. Ang engagement ay tuluyang pinutol at pinalayas siya mula sa Royal Villa. Ang mga mata ng staff ay nakasalyap. Hindi makapaniwala sa mabilisan at tiyak na aksyon ng prinsipe. Tahimik ang lahat. Ang hangin ay tila huminto. At ang bigat ng hustisya ay ramdam sa bawat sulok ng palasyo. Si Idris ay nananatiling nakatayo, hindi lamang bilang prinsipe kundi bilang anak na handang ipagtanggol ang ina at pamilya nito. Inilapit niya ang kanyang kamay kay Rosa, na tahimik ngunit ramdam ang kaginhawaan sa kanyang presensya. Ang galit niya sa nakaraan at sa mga nang-abuso sa kanyang ina ay napalitan ng kapayapaan sa sandaling iyon. At unti-unting naramdaman niya ang lakas ng pamilya na muling nagkakaisa. Habang palayo si Leila, nakatayo naman sa labas ang mga pintuan ng palasyo. Nakatambay ang isang selosang maid sa kanyang tabi. Matagal na siyang naiinggit kay Rosa at ngayon ay may kaalyada na sa kanyang galit. Ang mga mata ni Leila ay puno ng selos, galit at lihim na plano. Habang ang hangin ay bahagyang umihihip sa paligid, ngumingiti siya ng malamig. Mapanganib at puno ng panliligalig. Next time, Prince, we'll see who really wins. Tahimik na umalis si Leila, ngunit ang boses at pangako niya ay nananatiling umaalingaw-ngaw sa hangin ng Royal Villa. Ang prinsipe ay hindi tumingin pabalik. Si Rosa, habang hawak ang kamay ni Idris, ay napapangiti. Umiiyak sa halo ng saya at pagkakatakot na natapos na ang laban na matagal nang kinatatakutan. Ang buong palasyo ay muling tahimik. Ang mga tauhang tapat ay nakatingin sa prinsipe at sa kanyang ina.
Ramdam ang bigat ng bawat sandali. Ang kabuktutan at panlalamang ng iba ay natuklasan. At ngayon ay may liwanag ng katarungan na bumabalot sa paligid. Habang si Idris at Rosa ay nakatayo sa veranda, pinagmasdan ng mga hardin at ang paglubog ng araw. Ramdam nila ang katahimikan pagkatapos ng bagyo. Ang bawat patak ng luha, bawat galit at bawat hindi pagkakaunawaan ay unti-unting napalitan ng pagmamahal at pagkakaunawaan. Sa likod ng Marble Archway, si Leila at ang selosang maid ay nagpaplano. Tahimik ngunit puno ng determinasyon. Ang plano nila ay nananatiling lihim, ngunit ramdam na ng hangin na may paparating na unos. Ang bawat sandali ay puno ng tensyon, at sa bawat sulok ng palasyo, alam ng bawat isa na ang laban ay hindi pa natatapos. Ang hinaharap ay puno ng hindi inaasahang pangyayari at intriga. Sa muling pagkakabuo ng pamilya ni Idris, isang bagong umagang sumislip sa Royal Villa. Ngunit sa malayo, may anino na nananabik, naghihintay ng pagkakataon. Ang prinsipe at ang kanyang ina ay muling nagtagpo. Ngunit ang mga lihim at plano ni Leila ay nagbabadya ng bagong hamon. Ang araw ay unti-unting lumubog sa likod ng palasyo. Ngunit ang puso ni Idris ay matatag. At ang pamilya na matagal nang pinaghiwalay ng kasinungalingan ay muling nagkakaisa, handa sa anumang bagyong darating. Si Leila ay nakatago sa dilim, bumulong. Next time, we'll see who really wins. Pagkatapos ang lahat ng kaguluhan sa Royal Villa, nananatiling tahimik si Prince Idris. Ang kanyang mga advisor ay nag-alok ng mga opsyon para sa pamamahala ng kaharian. Ngunit sa halip na bumalik sa abalang palasyo, pinili niyang sumama sa pamilya ni Aling Rosa sa Pilipinas. Ang desisyon niya ay simple, kapayapaan at katahimikan, kahit sandali lamang. Pagdating sa kanilang baryo, sinalubong siya ng masiglang pamilya ni Rosa. Ang mga anak at apo nito ay nagulat at tuwang-tuwa. Hindi makapaniwala na ang prinsipe ng isang banyagang kaharian ay nakatayo sa harap nila. Ngiti ang bawat labi. Si Aling Rosa habang nakangiti at may luha sa mata ay nagyakap kay Idris. "Welcome home, anak." Mahina niyang sabit puno ng damdamin. "Thank you, Mama." Bulong naman ni Idris habang yakap-yakap ang kanyang surrogate mother. "I've never felt this kind of peace anywhere before." Ang mga naunang araw ay puno ng kasiyahan at simpleng gawain. Naglalakad-lakad sila sa palengke, pinili ang sariling gulay at prutas, at natutunan ni Idris kung paano makipag-usap sa mga tendera sa kanilang lokal na wika. Nakakatuwang marinig ang halakak ng mga bata habang pinipili ang pinakamasarap na mangga at saging. "This is amazing," bulong ni Idris sa sarili habang nilalakad ang masikip na kalsada. Ang jeepney na puno ng tao at kulay ay dumadaan sa tabi nila. "I didn't know life could be this simple and beautiful." Sa bawat araw, natutunan niyang pahalagahan ng maliit na bagay. Ang sariwang amoy ng palengke, ang tawanan ng mga kapitbahay, ang tunog ng kampana sa simbahan, at ang masarap na pagkain na inihanda mismo ni Aling Rosa. Natutunan niyang maging mas grounded, mas mahinahon, at mas maligaya sa piling ng mga taong tunay na mahalaga. Isang araw, habang naglalakad sa tabing ilog kasama ang mga bata at apo ni Rosa, napansin niya ang isang dalagang abala sa pagtulong sa kanyang mga magulang. Si Ana ay isang mabait na probinsyanang babae. May ngiti na puno ng kabaitan at mata na tila nagliliwanag sa araw. Habang tinitingnan ni Idris, napansin niya ang paraan ng pag-aalaga nito sa mga bata. Ang pagiging masipag at mahinahon, at ang tunay na malasakit sa paligid. "She's different," bulong ni Idris sa sarili. "There's something about her, so genuine." Ang dalaga abala sa kanyang gawain ay napalingon. Nakangiti ng mahinihin, ngunit hindi alam kung sino ang lalaki sa tabi niya. Ang isang simpleng tanong ng dalaga sa kanya, "Kuya, gusto mo ba ng mangga?" ay nagdulot ng hindi inaasahang ligaya kay Idris. Tumawa siya ng mahina at tumango. Nasiyahan sa simpleng interaksyon. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang naramdaman ang katahimikan at kaligayahan sa baryo. Ang pagdiriwang ng pista sa kanilang barangay ay isang karanasang puno ng kulay, musika at sayaw.
Nakisali siya sa mga laro at tradisyon. Ang palaro ng palo sebo, ang kompetisyon sa laroang palayok, at ang mga simpleng sayawan sa plaza. Ang bawat sandali ay nagdulot ng damdamin ng koneksyon sa kultura at mga tao. Isang bagay na hindi niya naranasan sa marangyang buhay sa palasyo. Si Aling Rosa ay palaging nasa tabi niya, nagpapayo at pinapaalalahanan. Basta alagaan mo ang sarili mo, anak. Hindi lahat ng sandali ay masaya, pero kaya mong tumayo. Basta totoo ka sa puso mo. I understand, Mama. Sagot naman ni Idris, tumitig sa kanyang surrogate mother. I will remember this. I will always stay true to my heart. Habang nakatayo sa gitna ng plaza, tumigil si Idris sa kanyang paglakad. Nakita niya si Ana sa kabilang dulo, abala sa pagtulong sa isang matandang nagbebenta ng kakanin. Ang mata ni Ana ay nagliwanag na makita siyang nakatingin. Parang may koneksyon sa pagitan nila. Hindi sa taas o estado, kundi sa pagiging totoo at mabuti. He smiled softly. I want to get to know her better. Habang lumalapit si Ana sa kanya para magbigay ng pagkain sa mga bata, tumitig si Idris ng mas matagal kesa sa inaasahan. At sa isip niya, ramdam ang kakaibang saya. Who is she really? Ang bagong kabanata sa buhay ni Prince Idris ay nagsisimula sa simpleng buhay, sa pamilya ni Rosa, at sa bagong dalagang probinsyana na maaaring magdala ng higit pang liwanag at saya sa kanyang puso. Ang araw sa baryo ay tahimik at maliwanag. Ang amoy ng bagong lutong tinapay at kape ay bumabalot sa paligid. Si Idris, suot ang simpleng polo shirt at maong, ay nakangiti habang naglalakad sa gilid ng ilog kasama si Ana at ang mga bata. Ang tunog ng mga kuliglig at huni ng mga ibon ay tila musika sa kanyang tenga. This is perfect, bulong ni Idris sa sarili habang pinagmamasan ng mga bata na naglalaro sa palayan. I've never felt so free. Si Ana naman abala sa pagtulong sa kanyang lola sa paghahanda ng mga prutas. Hindi alam ang totoong estado ng lalaki. Para sa kanya, isa lamang itong banyagang turista na nagtatangkang magpakilala sa kanilang kultura. Kuya, tulungan mo naman ako dito sa manggaw. Tawag ng dalaga. Si Idris ay tumawa at mabilis na tumulong. Tinutulungan ang kanyang mga kamay na magbuhat at maglagay ng mga prutas sa basket. You work so hard, sabi niya habang nakatingin kay Ana. How do you do this every day? Ngumiti naman si Ana, bahagyang nahihiya. Sanay na lang po ako, pero salamat sa tulong mo, kuya. Hindi lahat ng lalaki sa baryo nakakatulong ng ganito. Sa gilid ni Aling Rosa ay nakatingin, tahimik at may ngiti sa labi. Alam niyang unti-unting nahuhulog ang puso ng prinsipe sa dalaga. She's a good girl, and he seems to appreciate her. Bulong ni Rosa sa sarili. Walang sinasabi. Pinapakita lang ang tiwala at pagmamahal sa dalawa. Sa mga sumunod na araw, si Idris ay mas lalo pang nag-enjoy sa buhay sa probinsya. Natutunan niya makisali sa palengke, makipagkwentuhan sa mga kapitbahay, at kahit sa simple at masayang pesta ng baryo, natutunan niyang ipagdiwang ang mga maliliit na tagumpay, ang huling palo sebo contest, ang paligsahan ng pagpukol sa lata, at ang mga simpleng sayaw sa plaza. I never imagined life like this. Bulong ni Idris habang nakaupo sa tabing ilog kasama si Ana. Hawak niya ang malamig na inumin habang pinapanood ang paglubog ng araw. The air, the people, everything feels right. Si Ana ay nakatingin sa kanya na para bang may tanong sa mata. Kuya, you seem happy. Masaya ka ba dito? I am, sagot ni Idris ang matino, halatang tapat. I've been searching for this peace, this connection, and I think I found it. Hindi alam ni Ana ang totoong katauhan ng prinsipe. Para sa kanya, isa lamang itong mabait na banyaga. Ngunit sa puso ni Idris, bawat sandali kasama siya ay nagdudulot ng ligaya at init. Isang pakiramdam na matagal niya nang hinahanap. Isang hapon, habang naglilinis si Ana ng mesa sa bahay, ay napansin niyang kumikislap sa ilalim ng isang lumang drawer.
Ito ay isang royal passport na naiwan ni Idris ang matagal ng panahon. Baka dala mula sa kanyang mga dokumento sa palasyo. Si Ana ay bahagyang napahinto. Binuksan niya ito at napatingin sa larawan at pangalan na nakasulat. Prince Idris Almorad. Biglang tumigil ang kanyang hininga. Wait, you're? Bulong niya sa sarili. Halos hindi makapaniwala. Ang simpleng lalaki na kanyang nakasama at nakilala bilang kuya ay isang prinsipe ng banyagang kaharian. Si Idris na nakakita sa kanya mula sa gilid ay mabilis na lumapit. Ana, I can't explain. No, sagot ni Ana na napikit at napahawak sa dibdib. You? All this time, you lied to me. Halos nanginginig ang boses niya. It's not a lie. Sagot naman ni Idris, ang tinig niya ay kalmado pero may halong damdamin. I just didn't want my title to get in the way of us. I wanted you to see me, not as a prince, but as myself. Napatingin si Ana, halatang may halong galit at kalituhan. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang lumiwanag. Parang iniisip ang lahat ng sandaling magkasama sila. Si Aling Rosa na nakatayo sa likod ay bahagyang ngumiti. Tahimik siyang lumapit at tinawakan ang balikat ni Ana. He truly cares for you, anak. And you need to understand his heart. Ngunit si Ana, kahit halatang natutokso sa damdamin ni Idris ay hindi makapaniwala. All this time? You're a royalty? Tanong niya ng halos pabulong. Yes, sagot naman ni Idris, hawak ang kamay niya. But none of that matters to me. To us. I don't care about that palace, the status or the kingdom. I care about you, Ana. Tahimik ang paligid. Ang huni ng kuliglig at tunog ng hangin sa mga punong mangga ay tila musika sa damdamin nila. Si Ana ay tumitig sa kanya. Dahan-dahan, napapayuko. Pinipigilan ng emosyon. Habang hawak niya ang royal passport, napatingin si Ana sa mukha ni Idris at napapailing. What am I supposed to do now? Bulong niya sa sarili. Ang simpleng buhay na pinahahalagahan niya ay biglang nabalot ng komplikasyon. Isang prinsipe na nagtatago sa kanyang puso at isang lihim na pwedeng baguhin ang lahat. Si Idris nakatingin sa kanya ng malumanay, bahagyang ngumiti. Ana, I hope one day you'll understand why I had to keep this from you. At sa labas, ang araw ay dahan-dahang lumubog. Nagliwanag ang kulay ng langit sa damdamin ng dalawa. Simula ng isang bagong kabanata na puno ng ligaya, pangungulila at lihim na pag-ibig. Ang eroplano ng prinsipe dumapo ng tahimik sa paliparan ng Riyadh. Kasama niya si Ana, hawak ang kamay nito at ang buong pamilya ni Rosa na puno ng halo-halong excitement at kaba. Ang mga mata ng pamilya ay kumikislap sa tuwa habang nakita nila ang mataas na tore at karangyaan ng palasyo mula sa bintana ng sasakyan. You ready? Tanong ni Idris kay Ana habang nakangiti at bahagyang kinakabahan. Si Ana naman ay tumango at napapangiti. Yes, but I'm nervous. I didn't expect all of this. Si Idris sumawak ng mas mahigpit sa kamay niya. It's overwhelming, I know. But this is our life now. I want you by my side. Always. Pagdating sa palasyo, sinalubong sila ng mga royal guards at staff na maayos at may ngiti sa labi. Ang mga tanawin ng palasyo ay mas maganda sa personal. Malalawak na garden, fountain na kumikislap sa araw at mga bulaklak na kumukulay sa paligid. Si Aling Rosa ay napahawak sa dibdib. Hindi ko inakala. Totoong ganito. Bulong niya na halos maiyak. Mom, you deserve every bit of this. Sabi ni Idris na marahang hinawakan ng balikat ng ina. I'm so proud to show everyone where I came from. Sa loob ng palasyo, lahat ay naghahanda para sa grand wedding. Ang mga Filipino elements ay inihalo sa tradisyon Saudi. May barong segment para sa groom at kanyang ama. At Muslim rites para sa seremonya. Ang kombinasyon ng kultura ay nagbigay ng kakaibang kislap sa buong kaganapan. Nasa gitna ng ceremonial hall si Idris, suot ang tradisyonal na Saudi attire, habang si Ana naman ay nakasuot ng eleganteng wedding gown na may subtle Filipino embroidery sa bulsa at sleeve.
Ang mga mata ng bisita naman ay nakatingin sa dalawa, halatang humahanga at naantig sa kanilang presensya. When I stand here today, panimula ni Idris habang tinuturo si Rosa at si Ana, I want everyone to know something very important. My mother, my real mother is a Filipina, and I'm proud of her heritage, and proud of the love that brought me to where I am today. Tahimik ang buong hall. Ang mga mata ng bisita ay kumikislap sa damdamin. Si Ana, hawak ang kamay ni Idris, ay napahalik sa pisngi niya. Bagyang nahiya, ngunit puno ng pagmamahal. Ang vows ng dalawa ay simpleng puno ng damdamin. Si Idris ay nagsalita. Ana, I promise to honor you, to respect you, and to love you with all I am. I may be a prince, but beside you, I am just myself. And I choose you. Every day, forever. Si Ana naman ay tumugon na may halong luha at ngiti. Idris, I never imagined that a prince could feel so real. But I promise to stand by you, to support you, to love you, not as little, but as the man you truly are. Pagkatapos ng seremonya, dumating ang bahagi kung saan ang mga staff na dati nang aapi kay Rosa ay lumapit, umiling at napayuko. Humingi ng tawad sa harap ng prinsipe at ng kanyang ina. We are sorry, Your Highness, sabi ng isa na halos sa paiyak. We should have not treated Madam Rosa that way. Please forgive us. Si Idris naman ay nakatingin sa kanila, bahagyang napangiti. Forgiveness is powerful, but remember, respect is earned, not given. I hope you all understand that now. Ang buong pamilya ni Rosa ay nakaupo sa harap. Ang matay kumikislap sa galak at kahanga-hangang karangyaan. Si Aling Rosa ay bahagyang niyakap ang kamay ni Idris, hindi makapaniwala sa mga nangyari. This is more than I could ever imagine, bulong niya. To see you so proud, to see Ana and our family together, here. Si Idris ay humarap kay Ana. Hawak ang dalawang kamay niya. I want everyone to know that my heart belongs here, with you, with your family, and with our roots. This wedding, it's not just for us. It's for our love, for respect, for the truth. Ang reception ay puno ng kulay at tradisyon. May Filipino music at mga dancers na nagpapakita ng tinikling at iba pang sayaw. Ang mga bisita ay tumatayo, humahanga sa kombinasyon ng kultura at pagmamahal. Ang pagkain ay may halo ng Filipino at Middle Eastern cuisine na bumabalot sa bawat bisita ng kakaibang lasa at kasiyahan. Sa pagtatapos, naglakad si Idris at Ana sa veranda, hawak ang kamay ng bawat isa, habang tinitingnan ng sunset sa palasyo. Ang bawat kulay ng langit ay parang sumasalamin sa damdamin nila. Mainit, maliwanag, at puno ng bagong pag-asa. Today I feel complete. Bulong ni Idris sa sarili. Tinitingnan si Ana. Not as a prince, but as a man with a family, with love, and with a heart that belongs. Me too, sagot naman ni Ana na halatang napapangiti. And I never imagined that I'd find all of this in one place, with one person. Sa kabilang dulo naman ng garden may dalawang taong nanonood. Isang dating selosang maid at si Princess Leila. Parehong may mga plano pa rin sa kanilang puso. Ngumingiti sila ng malamig. Sabay bulong. Next time. This game isn't over. Not yet. Ngunit sa veranda, hawak ng prinsipe ang kamay ni Ana at ni Rosa. At sa kanilang puso, isang bagong umaga ang sumikat. Puno ng pagmamahal at pagkilala sa sariling ugat at katotohanang walang sinuman ang makakawasak. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!